Ating saloobin, ipakita natin ang sagot sa problema natin. Ano sa palagay nyo? Ano sa palagay nyo? Ano sa palagay nyo? Magandang umaga, Pilipinas! Good morning, Ricky Girl! Good morning, Patty. At mas maganda ka pa sa umaga. Ikaw rin, ngayon. blooming na blooming ka. Para ka talagang black and white. Ikaw din. Oo nga, Black and stripe. white. Oo nga, hindi kami nag-usap ni Hindi, Ricky walang Girl. usapan Diba? yan. Oo. Beautiful minds think alike. Of course. Idadaanan na lang namin sa ganda dahil today is Pecha de Peligro, April 29 Ayun na. na, sabi ko, di ba ano sabi mo? ko sa'yo? Sabi ni Ricky, naku, Pecha de Peligro, ang daming umutang na sa akin. Pagtawid para bukas, di ba? Pwede na ba ako rin, sumali na rin dyan sa listahan mo ng pautang? Para makautang sila sa akin, uutang din ako sa'yo. Oo, nako, bawal mag-utang lalo na pag kung hindi nyo naman, kung yung pera nyo, ilalaan nyo lang sa kapritsyo, Tama, sa walang oo. kwenta-kwentang bagay, Yun, huwag na kayong umutang. Uutang lang kayo, sabi nga nila, good debt. Ang debt, good debt, oo. yung mga kung papunta yan sa edukasyon. Tama. O, di ba? Sa kuryente. Sa kuryente. O, di ba? Sa negosyo. Oo. Pero yung mga luho-luho, nako, lahat po tayo, luhaan. Wala nang luho Oo, ngayon. oo, Di ba? oo. Kaya lang, hindi naman ako makatanggi. Baka hindi ako pasukan ng staff ko. Okay, basta magpasulat ka ng Ay, lista. IOU, may lista. May lista Oo. kami Tsaka huwag ka dyan, na oo. mag-interest, di ba? Ay, wala. Wala nang interest. Okay, Wasakan Wednesday po ngayong umaga. Kung kayo po ay nakikinig po sa Eagle FM, nako, puro mga hugot na mga kanta. Pero yung mga nakikinig po sa Radyo Aguila 1062, yun, samaan niyo po kami ni Ricky Girl hanggang alas 10 po. So good morning rin po sa mga nanonood sa atin sa Facebook, sa YouTube, sa kanilang iPhone, cellphone, iPad, laptop. O, lahat yan, di ba? Oo. Good morning, Ricky Girl. Umpisahan mo na ngayong umaga. Sige, gandahan naman muna natin ang bungad sige. natin ngayong Wasakan Wednesday dahil ang serbisyo publiko po ng Net25 muli maghahatid ang medical mission at government services. Oo. Ang alagang Unilab at Net25 bayanihan sa barangay. Bang Unilab? Alam mo saan? Saan? O, diba? What barangay? Darayo tayo ngayon dahil magkakaloob po ng libreng check-up at ilalapit ang mga ahensya ng gobyerno para sa mga pamilyang Pilipino. Kaya, tara na sa Barangay Talon 4, Las Piñas City bukas, April 30, 2026. Huwebes po yan, mula 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Imagine, Ayan. 30 na bukas, 30 na, kaya nga sweldo na. So yung mga tiga Barangay Talon 4 sa Las Piñas City, ayan, tumungo na po kayo bukas yan, alas 7 ng umaga. Naku, sabi nga namin ni Ricky Girl, sa panahon na talagang marami po ang nagigipit, take advantage na dito sa mga libreng serbisyo, libreng pamasahe, di ba? Lahat ng libre. Oo. Pwede na natin, kung hindi libre, diskwento, patulan Pwede na na natin yan. yan. Correct. Oo. Oo. O Ricky Girl, masipag ka ngayon dahil nga nagpapakikitang gilas ka dahil Pecha de Peligro. Dahil, para makapang-utang ako O, ng sige. walang Oo. interest. Alamin na po natin ang status ng panahon po natin ngayon. Ako, ito na. Magdudulot ng easterly ng bahagya maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated rain showers or thunderstorms sa Metro Manila at sa natitirang bahagi po ng ating bansa. Ang maximum temperature po natin ay nasa 35 degrees Celsius na mararanasan mamaya alas 3 ng hapon at lulubog ang araw mamayang 6:12 ng umaga. Ay, ng gabi. Gabi na. Oy, Gabi ito na. talaga AM Oo. talaga. Oo. Samantala, ilang lugar sa bansa ang makararanas po ng Danger Level Heat Index. Ayan, ngayong April 29 po, 2026, asahan na po ang 43 degrees Celsius sa Sangley Point, Cavite City, Lagi Cavite. doon, Lagi sa nga, Sangley diba? o Cavite. Oo. 42 degrees Celsius sa Borongan, Eastern Samar. Mga kababayan ko dyan. Maging sa Katarman, Northern Samar. Yan din. Diyan din po sa Mactan International Airport, sa Dumangas, Iloilo, Cuyo, Palawan, Tao, Kamiling, Tarlac, Kubi Point, Subic Bay, Olongapo City, at maging sa Tuguegarao City, Cagayan. Umabot kahapon sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Etchaga, Isabela. Kahapon nga po yan, isa sa pinakamatataas na naitala so far sa lalawigan. Isinailalim na ngayon ng state of calamity ang Isabela, ha? At ang buong Cagayan Valley dahil sa matinding epekto ng tag-init. Ko.
Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, tinatayang aabot po sa halos 10 billion pesos ang pinsala na, imagine, di pa ito yung kasagsagan ng El Nino. Hindi pa nga pumapasok sa agrikultura at pangingisda dahil sa matinding tagtuyot. Super hot pa lang po ngayon. Super hot talaga. Ayan, nasa 40% naman ang napinsala sa mga maisan at palaisdaan. Pati mais. Oo, naku, inaasahan ding bababa ang produksyon ng mais sa susunod na cropping season. Maraming magsasaka ang hindi pa nakakapagtanim dahil nga sa kakulangan naman ng ulan at patubig, Yan. bukod pa sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Kaya nga, grabe. Di ba sabi nga ni, yung kausap natin kahapon, ni former Yusek, Fermin, dapat talaga yung mga solar na lang, yung mga small, mga irrigation system. Tama, Tapos para hindi makuryente, hindi kailangan ng diesel, di ba? Solar power na lang kasi tag-init nga Let's take advantage kung anong meron tayong natural resources, correct, diba? para at least maski na papano, may patubig. Tapos mag-switch tayo pag tagtuyot. Sabi nga niya, di magtanim tayo ng mga hindi malakas sa tubig. Huwag bigas kasi maano daw ang bigas. Matakaw sa tubig pala yan, tubig. So siguro yung mga, ewan ko, mais ba yan? Or yung mga kamote, munggo, di ba? Yung mga ganyan na hindi masyadong, fruits, di ba? Yung mentioned fruits, hindi masyadong, ang pinya, di ba? Sabi niya, pag mainit, nagiging matamis. Kaya di ba kapag Diba, summer, sabi ang daming niya, masasarap na prutas. Kaya nga, mangga. Di ba? Mangga, Binanggit niya yun yan. Mangga, Ako, pinya. Pag mainit ang araw, tumatamis daw yung mga prutas na Ang yan. sarap naman. Yan. Okay, ito na ang ating Super Panalo News. Good news na naman po para sa ating mga mananakay. Libre na po ang parking. Aba, Wow, libre ang may libre na parking. naman. May libre ang parking. Buti pa sila, libre ang parking. Okay, libre po ang parking sa LRT2 Santolan Station. Nagsimula po yan nung Lunes. Ayan. Ayon po sa Department of Transportation, layo nitong hikayatin po ang mas maraming motorista na iiwan na lang yung kanilang masasakyan at mag-train, mag-LRT po kayo mula para menos gastos, menos gastos sa gas, menos gastos sa stress sa traffic, di ba? Kasi kung mag-train, walang mga traffic light, tuloy-tuloy. Yun na nga. So available ang free parking araw-araw. Simula po ng alas 4 ng umaga hanggang alas 11:30 ng gabi, 4 a.m. to 11:30 p.m. At syempre, first come, first serve basis yan. Diba? Kailangan lang po kumuha kayo ng stub sa LRTA security personnel sa Santolan Station parking area. Parte po ang programang yan sa directive ng ating Pangulo ni PBBM para mapagaan ang daily commute ng mga Pinoy. O ito yung mga napakalaking sinasabi na bagay natin, yan. di ba? Oo. Take advantage na. Kasi maraming gumagawa niyan Pinapark nila yung mga sasakyan nila sa mall, Tama. tapos nagsasakay na sila ng MRT or LRT para hindi na nga sila matraffic, di ba? Pero ngayon, ito, libre na yung parking mo. Oo, magkano din yung halimbawa papatakyan kada oras sa mall, ano? Usually, sabi nga nila, di ba, umaabot minsan lampas 100 pesos kasi 50 pesos usually first 3 hours. Tapos every hour, parang 20 pesos or 10 pesos, galing depende. ako ng BGC nung BGC, mahal dyan. Weekend. Nagulat ako na sa 300, magkano? Umabot ng 1,740. Oy, mura yun. 1,700? 1,700? Bakit Sabi ko, ano yung ginto ba yung kotse mo? Sabi ko, bakit ganito? Parang three nights ka ba doon? Kinuha ko pa 2 nights lang naman. Pero, kaya pala. pero hindi, inaasahan ko, di ba, may flat rate usually yan. 500, 500. Pero hindi pwedeng Hindi pala, overnight. hindi, may overnight rate dati. Oo. Ngayon, wais na rin itong mga Sa parking. BGC, oo. Imagine na 40 pesos kada isang oras. Nung last year lang, December, may flat rate yan. So nagtaas. 1,700? Grabe. Nashock ako, kinuha ko pa yung resibo. I-check ko sana, syempre. Na-check ko ba? Hindi. Parang tiwala. Ano pa magagawa Alam mo ko? talaga ito, ikaw si Miss Halabira. Halabira, biglang, Bira ng pambira. Kaya nga. Pambira. Ay, nako, ikaw, Kaya Vicky, ingat talaga. po kayo, halimbawa, magpa-park nga, Oo. i-check niyo po mabuti. Yung rates, Kung may flat rate, yes. para hindi kayo talaga ma-shock Oo. doon sa inyong Diba bill. kinukwento ko nga sa'yo yung anak Oo. ko dati, nagdadala siya ng sasakyan. Kasi para maaga siya umalis, Oo. para makadating siya sa opisina niya. Oo. Ang parking niya, umaabot ng 400. Grabe yun. Wala pa doon. Hindi pa yung overnight. Hindi pa yun overnight, diba? ha? That's usually like 7 to 5 or 8 to Oo. 5 or 8 to 6.
6. So, umabot ng 300. So, tapos magdadrive pa siya pa uwi, pagod na siya. Kaya nga, So, ako. minsan, mas mura pa yung mag-grab na lang siya. Ay, totoo yan. Oh, kasi Oo. at least yung grab mo, one way, wala kang iintindi Wala na ka, parking, oo. wala ka pang pagod. Correct, Oh, oo. diba? So, minsan kailangan nyo talaga mag-compute kung paano. Mag-grab ba ako, magmumotorsiklo, magte-tren, di ba? Yung mga ganyan. Kailangan mag-ano po kayo. Makinig daw. Nakikinig daw si Kuya Obet. 200, ha? Parking na motor, kada oras yan? O buong araw? Buong araw. Oo, pero diba? imagine mo, magkano, Diba? parang full tank na yan ng isang Kaya motor, di ba? nga eh, di ba? Tapos, Ang sakit! Ang sakit, Kuya Eddie! Oo. Okay, Ricky Oh, girl, eto ano naman? Pat P, from urban commute, dito naman tayo sa urban wildlife. Wildlife? Okay. Wild. Nasa Oh, gitna wild. It's ng mga wild. Estero Ranger. Aba, may Estero Ranger pala. Oh. Ang isang red-eared slider na isang uri ng pagong. Pagong? Habang may cleanup drive sa Estero de Vita sa Tondo, aba. Ang dami natin siya- mga nakikita mga animal, peste, Ngayon, ngayon, ano? hayop. Oo. Di ba ano yung parang raccoon? Oo, yung raccoon, Tapos na yung parang parang panda. squirrel. Oo, di ba? O ngayon ito, turtle. Bakit kaya naglalabasan ng mga hayop Sa na yan? init ba Oo, yan? Baka pwede, no? Sa Okay. climate change. Oo. Ayan. Ayon pa sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, napansin ang pagong na palutang-lutang sa estero yan. Sa estera, ang dumi. Oo. At isinilalim po ito sa pagsusuri. May nakita ding maliit na bitak sa siya. Kawawa naman. Kawawa, ng nasaktan. Oo. Pero nasa maayos na raw na kalagayan ito. Pero ito hindi pala yan native sa Pilipinas. Naku, alam ko na to. Oh. Isa itong invasive species na pwede makaapekto sa local ecosystem dahil sa bilis itong dumami at makipag-agawan sa pagkain at tirahan. Malamang ito pet ito. Imported pet to na nakatakas siguro. Nakawala, oo. Paalala po ng DNR, huwag gawing pet. Ayan na nga, ang wildlife at i-report ka agad kung may makikita ang ganitong hayop. Wow, grabe, no? Baka talaga bigla na lang. Yung mga species na yan na sabi nga nila, hindi naman talagang galing dito, di ba? Parang nagiging imported, Ayun na nga. nakakapagbiyahe sila. Mga afam. Mga afam. Di ba? Yun na nga, yung parang raccoon, Oo. tapos yung isa, yung parang squirrel, Oo. o ngayon, pagong naman. Okay, ito naman po, isang Pinoy artist po, ang ginagawang powerful storytelling tool, ang mga diorama. Ginawa mo ba ito nung nasa school ka, mga diorama? Oh, yes, favorite ko yan. Oo, diba? naku, hate na hate ko yan. Ay, ayaw mo yan. Yung, di ba, yung illustration board, tapos gagawa ko kunyan mga bahay-bahay, yes, building-building, tapos cutter ang gagamitin mo, Oo. tapos Elmer's glue para dikit-dikitin Diba? mo. Tapos, ay, naku, Hindi, pero wala akong tiyaga. Wala. Pero ang cute niya kasi para kang gumagawa ng maliit na city. Mga dollhouse, parang mga ganyan. dollhouse, O so yan. ito, so mga mahihilig gumawa sa mga gumawa ng mga diorama, ito ginawa po niyang storytelling po ang epekto po ng climate change gamit ang diorama. Siya po ay si Derek Tumala, o di ba? Sa kanyang project na Tropical Climate Forensics, para naman siya investigador nito, forensics, gumagawa siya ng interactive digital worlds na nagpapakita po ng iba't ibang environmental issues sa Pilipinas. Mula sa init, sa bagyo, sa bulkan, sa gubat at iba pa. Naipakita rin po ni Derek ang kanyang obra sa Potter Museum of Wow, Art at sa Museum of Contemporary Art and Design. Wow. O, di ba? Isa sa pinaka-highlight ng kanyang mga obra ay ang komunidad na inspired po ng Baseco dyan po sa Tondo, kung saan makikita ang real-life struggles tulad po ng baha, pollution at kahirapan. Through art, ipinakita niya na hindi hiwa-hiwalay ang issues natin, pero syempre nga, konektado lahat yan. Ang environment natin, Oo nga. ang society, at ang buhay natin araw-araw. Pero iba na yung diorama niya, no? Digital na. Digital na, Oo, hindi na siya nag-Elmer's Hindi na glue. siya nag-Elmer's glue, tsaka hindi na siya nag-illustration board. At tanda mo ng bata tayo, kapag naubusan ka ng paste, kanin. Kanin, oo, o gawgaw. O, gawgaw. Oo. Okay, nako, ito napakasakit, Ito Kuya na naman. Eddie. Wasak na wasak ulit tayo. Wasak na wasak. Kagabi nung nanonood ako ng news, pagdating po dito sa parting ito, parang, Aray gumanon. ko po. Aray. Kasi po, batay po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nagsara po ang ating piso kahapon. Sa lagang, nako, ito na, di ba kahapon lang sinasabi ko, konting hatching na lang, Ayan na. tatawid na sa 61. Ayan na. Tumawid na nga. Nasa 61 pesos and 30 centavos po ang ating piso kontra dolyar. Humina po, nako, ng 59 centavos, 50 po na sentimo. Ang laki. Kumpara po sa naging palitan nitong Lunes sa halagang 60 pesos and 71 centavos. Di ba? I said nga, konti na lang, 29 centavos
na lang. Bakit ba Hatching ikaw talagang nakatuto ka dito? Bakit ba biglang paglaki? Eh wala, Trading crisis. talaga, no? Ang hina ng ating piso, tapos Oo. inflation, 'di ba? talaga. Tapos parang hindi natin nakikita na may magwawakas itong gulo sa gitnang silangan, mga Oo. korupsyon na issue, Ayan 'di ba? talaga, no? Wala dahil nga diyan sa flood control mess na 'yan, tigil muna lahat ng Oo, infrastructure. walang proyekto 'Di pala ba? ang Mga DPW, proyekto ang o ilang mga libo ang umaasa diyan sa trabaho diyan. Correct, So wala oo. silang trabaho. Wala pa lang talaga naging proyekto ng DPWH. Wala ito pa, nakalipas 'di ba? na Kasi taon, nga ano? parang takot lahat Oh, eh. takot lahat. Oo. Ayaw, 'di ba? Pero 'di ba kung wala ka namang wala kang kasalanan, ba't ka matatakot? Wala. Kasi they're under public scrutiny. Sa bagay, oo. So narito naman po ang palitan ng ating piso kumpara po sa mga iba pang currency. Sa Japan, yen po 38 centavos. Sa euro, 71 pesos and 13 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 74 centavos. At ang Saudi Riyal, 16 pesos and 17 centavos. Ito po nga ay ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. And because it's Wasakan Wednesday, kailangan po natin lahat kumayod. Kumayod ng kumayod hanggang bumigay po ang ating mga katawan. Issue number 1. Inatasan na po ng Energy Regulatory Commission o ERC ang Meralco na pabilisin ang pagbabalik ng natitirang humigit kumulang 14.17 billion pesos na refund sa loob ng 12 buwan sa halip na 36 months. Kaya naman tataas po ang refund rate at mas kaagad mararamdaman ng consumers ang bawas sa kanilang bill bilang tulong na rin sa gitna ng inaasahang pagtaas na naman ng singil sa kuryente. Ipaliliwanag naman po na Meralco ang detalyadong breakdown of charges, electric bill meter, and consumption. Kaya makakapanayan po natin mamaya si Joe R. Zaldariaga, Meralco Vice President and Head of Corporate Communications. Ayan. So ito, si Joe ang man of the hour. Yun na Nako, lahat pag nagsiscroll ako sa Facebook, ang dami nagpapaskil ng kanilang Oo. mga electric Ang daming bill. reklamo, no? Di ba? Ang daming reklamo. Oo. In fairness naman to Joe, sa Oo. Meralco, sabi ko nga, di ba, Oo. sa electric bill, kung titingnan nyo po, ang Detalyado distribution section, yung 17% lang, ang pinakamalastaas talaga, yung generation charges. Ayun yung kailangan niya ipaliwanag, di ba? Bakit hindi pa maliwanag saan ba nanggagaling generation charge? Generation galing yan sa mga power plants. 50% plus, 50 di ba? plus power Pero plants. hindi siya nakahimay, di ba? Hindi nakahimay. Ayun ang mga Pero tanong sila, natin. yung distribution charges nila, naka-breakdown kung in fairness to Meralco. Itong Meralco side po ito, ha? Oo, Tandaan Meralco po natin. side. So, papakinggan natin kung ano ba mga paraan, ano pa mga naisip, kasi daming galit doon sa mga Oo. pass-through charges. Oo. Sabi nga ng isa, may nabasa nga ako, nagtatrabaho ako para hindi naman para sa kapakanan ng buong bansa. Di ba? Para Ayun na nga. ngakasan mo yung buong Pilipinas. Ikaw ang kumakarga ng mga pass-through nito. Munti ko na sabihin. Sino? I was about to say Ako something din. bad. Okay. Ito nga yung ating bago makeup artist na nagbabalik si Ka Jane. Sabi nga niya, nashock siya kanina. Sabi niya, grabe. 1,000 lang daw last month yata yung kanyang Meralco bill. Oo. Ngayon daw, 3,000. Aba, times Grabe. Hindi Ako- mo ng times 100. Oo nga, sabi ko nga rin sa mga anak ko, nako, pag ako talaga makakita ng electric bill ko at makartatak ako, lagot talaga kayong lahat. Okay, issue number 2 naman po. Nagsampa na po ng criminal complaints po ang asawa po ng ating Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio. Laban po sa mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas, sa AMLAC, at ilang mga kongresista. Dahil umano po sa illegal na paglalantad ng kanyang bank records sa pagdinig po ng House Justice Committee nang walang pahintulot. Pag-usapan po natin ang hakbang ng kampo po ni Attorney Mans Carpio at makakausap po natin for the first time si Neil Abayon. Siya po ang legal counsel ni Mans Carpio, si Attorney Neil Abayon. Siya po ang legal counsel at spokesperson niya ni Attorney Mans. Yan po ang ating issue number 2. At ito naman, wellness tayo, di ba ngayon? Wellness Wednesday. Wellness Wednesday. Ayan po, dahil napakatindi ng init. Ayan, alam niyo po ba na may malaking epekto to sa mental health din natin dahil pwede itong magdulot ng irritability. Ayan, Oo. stress, anxiety at maging depresyon, pati na rin sa pagkakaapekto ito sa ating tulog, pag-iisip at emosyon, lalo na sa may mga dati ng kondisyon. Ayan kaya gaano kaya kalaki ang epekto ng init sa ating tulog? At paano ito nakakaapekto sa mental health? Nakakaapekto ba ang init sa pag-iisip at paggawa ng desisyon ng isang tao? Oo yan, di ba? Oo naman. Di ba Kaya nga, di ba? Pag mainit, sumasakit talaga yung ulo mo. Paano ka naman talaga Kasi irritable magko-concentrate? ka talaga, di ba? Oo, how can you focus, di ba? Tapos wala kang ginawa, kundi paypay ka ng paypay, ng paypay. Oo. Kaya ngayon po, Wellness Wednesday po natin, sasamahan tayo rito live na live. Oo.
para pag-usapan yan, kasama si Dr. Joan Rifarial, isang psychiatrist at mental health advocate. Ayan, si Dr. Joan nagbabalik. Nako, suki natin yan. So marami tayong mapupulot, di ba? Kung ano mga pwede nating gawin para po hindi tayo maging irritable. Kasi Oo. wala ka nang magagawa sa panahon eh. Oo. Ano magagawa mo, Wala di ba? na. O either lililim ka, di ba? Mag-on ka ng electric fan o ng aircon. Unless, ayun na nga, dapat maghanda ka lang Yun, magbayad sa oo. electric bill mo. Kaya mamaya tuloy, kumbaga sanga-sanga yung pag-uusapan natin. Correct. Dahil pa sa init ng panahon. Ayan. Okay, at magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. Ating saloobin, ipakita natin. SPN. Oras, alas 8:24 na po ng umaga. Alam nyo ba na sa dami po ng oras natin sa gadgets at computers, mas napapagod ang ating mga mata. Buti na lang may iBerry na tumutulong mag-protect laban sa eye strain and oxidative stress. Kaya kung gusto mong maalagaan ang iyong paningin, mag-iBerry na araw-araw. At ang oras muli, alas 8:24 na po ng umaga. Ito na po ang ating mga pangunahing news ngayong Wasakan Wednesday. Patuloy po ang paghahanap kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico matapos makumpirma ng pamahalaan na wala na ito sa Czech Republic. Nakatanggap rin po ang Department of Foreign Affairs ng reliable information na nag-apply ito para sa political asylum sa France gamit ang political persecution bilang basehan. Kinulpama rin po ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na nasa jurisdiction na siya ng France. Binigyan din naman ni Jose Castro na walang political persecution sa sitwasyon ni Zaldico. Narito po ang pahayag ni Jose Claire Castro. Sa ngayon, hindi ko po alam yung pinaka-timeline, anong date, kung kailan siya nag-file ng petition for asylum. Pero alam natin na bago pa man nangyari ang lahat, siya ay hinahabol na at pinababalik dito para sagutin ang mga alegasyon tungkol sa malversation, pagnakaw di umano ng pondo ng bayan. So, wala pong masasabing political persecution dito. Maliwanag po yan. Tinig po yan ni Jose Claire Castro. Inilahad po ni Jose Castro na hindi manghihimasok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa aplikasyon ni Zaldico para sa political asylum. Pero nakatakdaw mano ito makipagpulong ngayong araw sa ambassador ng France at maging sa Chargé d'Affaires ng Czech Republic para talakayin ang mga paraan para maibalik si Zaldico sa Pilipinas. Sinabi rin po ni Jose Claire Castro na nagdismaya si Pangulong Marcos sa nangyaring lalo't malapit na sanang maibalik sa bansa ang dating kongresista. Kumbaga, ginto naging bato pa. Wala rin anyang sinisisi ang Pangulo sa nangyari dahil ginagawa naman anya ng lahat ng kinaukulan ang kanilang trabaho para dito. Sinabi rin po ni Jose Claire Castro na walang dapat ihingi ng paumanhin si Pangulong Ferdinand Marcos kaugnay sa nauna nitong anunsyo na nahuli na si Zaldico. Tiniyak po ni Jose Claire Castro na ginagawa ng Pangulo ang lahat para maibalik si Zaldico sa Pilipinas. Narito muli ang pahayag ni Jose Claire Castro. Nakausap po mismo natin ang Pangulo ngayong araw at sinabi niya na disappointed siya. Dahil malapit na sana natin na pauwi si Zaldico. But since meron nga pong ibang bansang involved at ang lumalabas lamang po na kanya na-violate ay ang paggamit ng invalid documentation. So, ang bansang Czech Republic po ang siyang mag-uutos kung anong gagawin kay Zaldico. Lahat naman po tayo ay umasa. Lahat naman po na dapat gawin ay ginawa ng Pangulo at ng administrasyon. Ang kanyang inireport naman po ay tama. So, wala po tayong nakikita na maaaring sabihing pagkakamali ng Pangulo dahil hindi po ito tinulugan ng Pangulo. Tinig muli ni Jose Claire Castro, minamadali ngayon ng pamahalaan na matugunan ang isang malaki umanong procedural gap na naging daan para makaalis mula sa pagkakaharang sa kanya ng mga otoridad sa Prague noong April 16. Pinayagan siyang makaalis si Zaldico dahil po sa kawalan ng International Arrest Warrant o ng Red Notice mula sa International Criminal Police Organization. Ayon po kay Justice Secretary Frederick Vida, humiling ang Pilipinas ng Red Notice laban kay Zaldico noon pang nakaraang Nobyembre. Pero wala pang aksyon dito. Sisilipin anya nila ang mga nakaraang hiling para sa Red Notice na naaksyonan para matukoy kung bakit nabala ang kasulukuyang hiling. Kabilang po sa mga dokumentong kasama sa aplikasyon para sa Red Notice kay Zaldico ang mga record mula sa Commission on Audit
Office of Ombudsman at sa Sandigan Bayan. Kasama rin dito ang detalyadong paliwanag na nagpapatunay na kinikilala ng mga jurisdiksyon sa Europa ang mga reklamong korupsyon at malversation laban kay Zaldico. You know, when I of course when I heard about this, so disappointing. Parang linagay ninyo ang presidente sa napakaalanganing Sobra. sitwasyon. Oo. Hindi, it's not enough. Sorry kay Secretary John Vic. My mistake. Yun lang. Oo. Anong accountability mo? You Diba? were so in a hurry to come out with a press statement na nahuli na. Correct. Tapos Oo. wala. Kuryente. Kumbaga, ayan, Meralco na naman kayo, kuryente. Oo. Kasi ang hihilig ng mga iba, magpapogi eh. Ayun na Akala nga. nila talaga na then for him to retract and say, oh, I thought that the procedures for foreign affairs in the Philippines is the same. Oh, are you a foreign affairs expert? Diba? Ito na nga eh. Diba? Diba? Tapos dapat kasi, wag magbitaw ng salita hanggat hindi Sigurado confirmed. ka. Tapos si Diba? Secretary Vida rin. Oo. Pagbalik ko, sigurado ko, kasama ko Correct. si Zaldico. So bilang Pangulo, di ba, nakaasa ka sa mga talagang kinatawan mo eh. Di ba? Pinagkakatiwalaan mo sila Kaya eh. nga, tapos linagay niyo yung presidente, nakakahiya. Nakakahiya talaga, sabi. Nakakahiya. Siyempre, Nahuli siya daw. Nahuli. Eh, wala pa pala nahuhuli. Tapos biglang twinist Oo. nila. Hindi nahuli. Diba, Nahuli? nasa kustodiya. Parang gano'n, di ba? Oo. Parang na-stop lang daw. Sige, tapos pinadala natin isang Oo. delegasyon. Ang dami-dami Dami pa na naman nila, nila. ha? Oo. Tapos wala. So, uwi silang luhaan. Imagine, nandun na sila ha, nandun yung delegasyon natin, nandun din si Zaldico. Pero ano nangyari? Ito pa, for example, itong sinasabing Red Notice Alert. Alam mo, Patpi, nung nag-research ako, hindi pa pala categorically confirmed na na-approve Pero ng Interpol. kaya nga, di ba yung sinasabi pero sila, kung makapag-press release sila, that's akala mo right. sure sila. Ayan. Mahilig kayo magpapogi. Kaya ngayon, nalalagay ngayon Kawawa naman. ang presidente sa alanganin. In fairness to the president, he is just, kumbaga, amplifying. Yan ang rin-report sa kanya. Di syempre, excited siya, ikukwento niya. Tama. Pero hindi naman pala vinet. Di ba, inuna nilang ibida sa presidente. Ayun na Nahuli nga. na, nakuha na natin. Ngayon, nasa France pala. Grabe. Di ba? Minsan nakakakulo talaga ng dugo eh. Yung inaasahan mo, yung gobyerno ang gagawa ng tama, sila pa talaga ang gumagawa ng, At saka nako. based on trust and confidence ng Pangulo, yung mga tinalaga niya dyan sa kabinete niya, no? Yes, correct. So paano pa kaya yung So kanyang talaga, confidence? kung ako, si Secretary John Vic at saka si Secretary Vida, before I come out to the press and issue statements, you not only check your report not Correct. once, not twice, Oo. 1,000 times. You don't do that to your president. At the Correct. very least, don't do that. Don't put him in a situation where it is so embarrassing for him to retract his statement. mabait pa nga si Pangulong Kaya nga BBM di ba? Ako kung ako yan, Di ba? You're ulo ninyo, fired. in the chopping block, sibak. Di ba? Ay, nako. Samantala Anyway. naman, Patpi, pinayagan ng Sandigan Bayan ang isang dating opisyal na Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at ang kanyang asawa na iurong ang kanilang nakabinbing apela sa kanilang mga kaso para sa unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman. Idineklara po ng Sandigan Bayan Division na withdrawn o naiurong ng apela ni dating MMDA Sidewalk Clearing Operations Group Director Roberto Esquivel at ang kanyang asawang si Marisa Esquivel. Dismissed o tapos na rin ang kanilang kaso matapos nilang ipaalam sa korte na magbabayad na mahigit 5.3 million pesos. Wow. Naghain naman noon ang Office of the Ombudsman ng petisyon para sa forfeiture o pagkumpiska sa hindi maipaliwanag na yaman ng mag-asawa. Alinsunod po yan sa Republic Act number 1379. Nakasaad dito na may umiiral na prima facie na pagpapalagay na ang mga ari-arian ay iligal na nakuha kapag ang isang opisyal na pamahalaan ay nakapag-ipon ng mga ari-ariang hindi naaayon sa kanyang sahod at iba pang legal na kita. Base po sa mga tala ng kaso, nagpasya ang Regional Trial Court ng Lungsod ng San Pedro, Laguna noong January 18, 2023 pa yan na ang mag-asawang Esquivel ay nakapag-ipon ng mahigit 6.8 million pesos ng hindi maipaliwanag na yaman. Nagsumite ang mga nasasakdal na motion for reconsideration na pinagbigyan naman ng hukuman ng Laguna noong April 12, 2023 na nagpababa sa halaga sa mahigit 5.3 million pesos. Kasunod po nito, naglabas ang hukuman ng writ of attachment sa mga ari-arian ng mga Esquivel na nanatiling umiiral. Noong February 11, 2025, nagsumite naman ang mga nasasakdal sa Court of Appeals na motion para iurong ang kanilang apela sa RTC dahil nagpasya silang bayaran ang mahigit 5.3 million pesos. Matapos maipresenta ang patunay ng pagbabayad ng naturang halaga, hiniling po ng mga Esquivel ang pagwawakas ng kanilang kaso at ang pag-aalis ng attachment na ipinatos sa kanilang mga ari-arian.
Ayon sa Court of Appeals, hindi ito pwedeng umaksyon sa nasabing motion sapagkat ang Sandigan Bayan ang may eksklusibong jurisdiksyon sa kaso. Naku, paano nga yun? Imagine, no, MMDA, clearing operations, Paano nga, you're no? able Paano to siya amass naka- na. Oo. Oo. Ano kaya? Ano yun? Ang dami pera ba dun sa mga, sa mga Yung mga tawag paglinis ko? sa mga paglinis, oo, oo, sa sa estero. mga estero, at saka Paano sa yan? mga, ano yung tawag yun, sa sidewalk? O, baka naman meron silang parang yung pagkong kanina. Ay, nako. Manidiscover silang wealth doon. Grabe talaga. No, kung saan talaga may paraan, talagang hahanap ka talaga ng paraan eh. Okay, sa ibang balita, tinitimbang na ng kampo po ni Senator Bato de la Rosa ang mga panukala na pansamantala niyang ihinto ang pagtanggap ng kanyang sweldo at mga allowance habang patuloy siyang lumiliban sa Senado. Si Senate Ethics Committee Chairperson Senator J.V. Ejercito ang nagmungkahi po na voluntaryong ihinto na ni Senator Bato de la Rosa ang pagtanggap ng sweldo at mga allowance bilang senador. Mas mabuti anya na gawin ito ni Senator Bato dahil mas matagal at matrabaho kung amyandahan pa ang Senate rules. Kung sa sang-ayon anya si Senator Bato, matatapos ang ethics complaint laban dito. Ayon rin po kay Senator J.V. Ejercito, may natanggap silang impormasyon na pinag-uusapan na ito ng kanyang kampo. Mula November 2025 ay hindi na nagpakita si Senator Bato sa Senado. Ito'y matapos lumabas ang balita na malapit nang maglabas ang International Criminal Court ng warrant laban sa kanya. Samantala, sinabi po ni Senator Alan Peter Cayetano na nais po ni Senator Bato de la Rosa na makabalik. Boying Remulla Ayan naman ang naman. nagsabi Oo. na may warrant of arrest na. Kaya nagtago si Senator Bato. Oh, di ba? Ayan, kung hihiling nyo magpa-press release. Kaya di ba? So you cannot blame also Senator Bato. But ako, personally, kung Ano ako si sa palagay Senator mo? Bato, ano na lang, delikadesa. Oo. Di ba? Huwag ka na lang kumuha ng iyong sweldo. Anyway, you're still a senator by title. Oo. Di ba? Para na lang hindi ka mapintasan. Oo. Kasi ang dami nga nagsasabi, di ba? Yan, kumukuha ng magkano bang sweldo ng senador? 300,000 plus kada Ganon? buwan? Yes. Wow. O tapos yung mga tao, kada araw, no work, no pay. Oo. Ikaw, no work, but with pay. Oo. So, people have to be very sensitive Lalo na during ngayon, these di ba? times. Correct, oo. So again, let's see, sana nga may delikadesa si Senator Bato, mag-ano na lang siya. Hindi naman siya magbibitaw bilang senador. Oo, senador pa rin siya. Oo, Oo. yung ano mo na lang, yung sweldo mo na lang. Okay. Paano, bakit si Senator Bongo? Ayun na nga eh. Di ba? Kaya nga Pareho eh. naman silang may Oo, threat. pareho Oo. silang may na baka, di ba? Baka, May di ba? warrant of Oo. arrest. Kanya-kanya, sinasabi niya, may ano daw sa buhay niya. So, Oo. because he was supposedly, di ba, the executor. Di ba? Oo, Siya yung talagang supposedly, oo. dun sa death squad, di ba? Yung tokhang, tokhang, Operation Tokhang. Oo, Operation Oo. Tokhang. So parang ang lumalabas ba niya, mas matapang pa pala si Senator Senator Bongo, oo. Samantala naman, iniulat ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na naapula na ng mga otoridad ang halos 50% na nagpapatuloy pa rin na sunog sa Navotas Sanitary Landfill. Pero inamin po ni Dizon na hindi pa sila makapagbibigay ng timeline sa kung kailan tuluyang maaapula ang sunog. Binisita ni Dizon ang landfill kahapon kasama si Japanese Ambassador to the Philippines, Kazuya Endo, Environment and Natural Resources Secretary Juan Miguel Cuna, Navotas Mayor John Ray Tiangco at mga technical experts. Mula po yan sa Japan Disaster Response Team. Nagsimula ang sunog sa landfill noong April 10 pa at nagdulot ito Imagine, ng pangamba sa kalidad ng hangin sa Navotas at mga kalapit na lungsod. Nakapagtala na po ang mga lokal na otoridad ng mas maraming kaso ng respiratory issues. Nauna na sinabi ng Bureau of Fire Protection na mula 70% hanggang 80% ng 43 hectare na landfill ang nasunog. Tinukoy rin ng BFP na naipong methane gas mula sa mga nabubulok na materyales ang sanhi ng sunog. Grabe, no? Dumating na nga yung Japan, di ba? Contingent para tulungan, no? Oo. So, may 20% pa, no, na hindi pa nasusunog. So, tingnan na, ay, ang init-init, Grabe, di ba? oo. Siyempre, nagkakalaki Laling yung mga embers. bumabaga. Ayan, Laling bumabaga. Okay. Okay. Pwede yung sa mga pelikula, yung mga may chopper. Di ba yung sinabi nga ni Di ba? Mayor John Ray, nung kinausap natin, nag-ano na nga sila ng gano'n. Nagbuhos Pero na di ba sabi niya, for a while, humupa. Humupa na. O, tapos wala, siguro uminit ulit. So yung mga sa ilalim, ayun na naman. Ay, nako, Pilipinas talaga ang daming problema. Oras, alas 8:39 na po ng umaga. Ayan po, ang makakausap po natin sa aming pagbabalik. Nako, ang ating suki, spokesperson po ng Meralco, man of the electric hour, si Jose Dariaga, ang Vice President po and Head of Corporate Communications po ng Meralco. Sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation.
na po ng umaga. Summer mode on. Ka-Flash, handa na ba kayo mag-splash into summer? Kami na po ang bahala sa delivery ng inyong essentials. With free pickup anywhere and convenient payment options, mas hassle-free ang bawat padala. Just enjoy the sunshine and feel the flash. Ang oras muli, alas 8:41 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya, man of the electric hour. Ang spokesperson, syempre po ng Meralco, walang iba ang ating suki, si Joe Zaldariaga. Good morning, Joe. Kamusta ka? Mainit na bang ulo mo rin? Magandang umaga, Patsy at Ricky. Well, it's been a challenging week for me. Correct. Magmula nang lumabas itong issue ng lifeline rate discount at saka senior citizen discount for electricity. But we just have to plug on and explain the rationale and the reason behind it. Oo. So, tuloy-tuloy lang naman yung explanation ko. Okay. So, ito na nga, no? Sabi ko nga, man of the gold electric hour ka. Kasi nga, sunod-sunod, no? Talagang pag-scroll ko since last week, ang dami talaga nagpo-post ng kanilang mga electric bill, nabibill shock, marami nga to. And a lot of people are asking, bakit nga kailangan pasan ng mga customer lahat itong mga charges? Bakit hindi daw yung mga kumpanya, yung mga distribution companies, yung mga power generation plants, yung transmission, ang nagkakarga nitong lifeline, yung senior citizen discount, 'di ba? Yung pagkawala, no, yung pilferage. Ano ba yung tawag nyo doon? Yung what do you call that? Yung pag nawala System loss. System loss. O ayun. So can you explain, Joe, bakit nga naman, kung kaya mo i-explain, bakit po ang customer ang who bears the brunt? Siyang nagkakarga ng lahat. Oo. Unang-una kasi ang charge lang ng mga distribution utilities and electric cooperatives sa pangkalahatan is only 1/3 nung cost ng electricity or even less than that kung isasama natin yung generation at saka ang transmission. So, medyo hindi logical for a single entity to absorb all of these non-electricity function-related subsidies. Kaya ang lifeline rate subsidy, which has been implemented since 2003 and was revised to reflect changes. Dati kasi pag sinabi mong lifeline, kahit patira ka sa kondo, kung hanggang Yung 100 konsumo mo. kilowatt hours lang yung konsumo mo, subsidized ka. So, Correct. noong 2021, a new law was enacted, no? RA 1155 o Lifeline Rate Extension and Enhancement. Yun na lang mahihirap na kababayan natin under the law ang pwedeng makinabang dun sa tinatawag na lifeline rate. Now, this is a uniform national subsidy. Ulitin ko lang, Patpi, no? This is a uniform national subsidy, meaning hindi lang ito sa Meralco. This is nationwide. Yes. Of 1 centavo per kilowatt hour collected from subsidizing end users. Tayo yun, nila Ricky. Oo. To provide assistance to 4-piece beneficiaries and certified marginalized end users to a discount consumption. So, ang enabling law nito, una, yung EPIRA, RA 9136, tapos yung extending the lifeline rate, RA 10150. And finally, in 2021, as I've mentioned, RA 11552. So these are all public policy charges. Yeah. Hindi po ito ini-impose ng Meralco. Now we will leave it up to the wisdom of Congress. government. Yeah. Kung ano yung susunod na hakbang dito. Later, I think there will be a Senate hearing regarding this. And siguro lahat ng ideas doon, we are invited as well, ay lalabas. Our technical people will be there to explain. Na kami sumusunod lang. In fact, no less than the ERC and DOE already said, these are all legal charges. Yeah. That has been in effect since more than 20 years back. EPIRA. 2003. Oo.
Napunta ito sa usapin because of the, understandably, medyo mataas yung konsumo Correct, sa last month init. of March. Oo. So nag-reflect yan sa bills ng April. Oo. And primarily driven by consumption at saka yung paghina ng piso natin. Yan. As you know, the peso has been depreciating against the US dollar. And generation charge went up primarily because of that and higher gas prices. Oo. And so yung higher gas prices, hindi pa nga yan yung full impact ng gera, pero may impact na din yan sa generation charge na reflected naman sa bills ng customers. So that's the real story behind this. Sir Okay. Joe, mabuti na nilinaw mo yan kasi alam mo naman po ang ordinaryong Pilipino, no? Siguro kasama na rin ako doon, na kapag sinabi mong kuryente, at taas naman, ang unang sisisihin po, Meralco. Oo. So ayun pala, mabuti po, Oo. nalinaw po natin na meron po, di ba? Sabi nga ng mga comments po ng Kasi- ating... Sir? Kasi kami naniningil. Ayun na Yes, nga. correct. Kami nandun Oo. sa Parang- end ng supply chain. Oo. Kaya nga dun sa bill namin, nilagay na namin dun yung iba-ibang pass-through cost components, pass-through charges. Oo. Tapos may naiiwan na isang line item dun, distribution. Oo, sa May iyo. nakalagay Ayun lang yung dun sa inyo. distribution, Meralco. Ayun na. Ganon din yung sitwasyon ng mga ibang distribution utilities at saka mga electric co-ops. Oo, sila. Sila talaga o kami talaga yung babato. Correct. Masasalo. Sabi nga, di ba? Lahat ng complaints, Reklamo. lahat Oo, ng oo. galit, lahat ng tanong, Oo. shielded with lahat ng mga Kasi nga sabi nila, bill Sir Joe, namin. Sir Joe, sabi nga nila, di ba, don't kill the messenger. Kayo po kumbaga yung messenger dito sa ating Yes, pataas that is correct. na pagsingil sa We are the kuryente. messenger, we're the one. Tama, Ricky, that's a very good analogy. And, ako, I've been in this industry for magsa 38 years na, kung hindi ako nagkakamali. Grabe, I'll no? be in the Wow. industry for 38 years. Oh. By February next year. And I've seen more or less the how the industry has evolved over time. Ano? Oo. So kami sa Meralco, we just need plod on. We just need to keep explaining even to the point na ako, yung aking personal account, private Talaga account sa lang? Facebook, pinutakti na ako ng mga trolls. Oh, ganon. Hindi ako yun, Joe, Ay, ito, sir. Sabi ko nga, nagpapaliwanag lang po. Nagpapaliwanag Oo, lang. kawawa naman. Lalo na ikaw yung spokesperson, Oo. sir. Pero ito po, dahil nga po naipaliwanag na po natin, siguro mas malinaw na po ito sa ating mga taga-subaybayan, no, na meron po talagang batas na umiiral kung bakit kami po, lalo na ang mga middle class, ang pumapasan po sa, kumbaga, kinukonsumong kuryente na hindi naman namin kinonsumo. Di ba? Ito po ba, nagkaroon po, yes sir, nagkaroon po ba ng kumbaga, stakeholders consultation bago ipasa itong batas na to? At kung hindi man, ngayon po, Yes. sabi niyo, yes sir. Yes, I am assuming that kasi goes without saying, bago ma-implement ang isang batas, nagkakaroon siyempre yan ng mga public hearings. And ang legislation naman po, sa pagkakaalam ko, well, I'm not really an expert on that. But before a law is enacted, marami naman pong Consultation, yeah. inputs dyan, I'm sure, from all the various stakeholders. And okay. so, I am assuming na pinag-isipan itong mabuti. At saka yung, to put things in context, yung lifeline rate, Opo. 1 centavo per kilowatt hour. For example, ako ang konsumo ko 200 kilowatt hours a month. So that is equivalent to 2 pesos. So yung 2 pesos na yon ang parang pinaka-contribution ko para makatulong dun sa mga kababayan natin Mahihirap. nagdarahop, yung mga miyembro ho ng 4Ps. It's really just a societal support, but Yeah. of course it's not up to me Yeah. to say na dapat ituloy o dapat hindi ituloy. We will leave it up to the wisdom of government. Oo. Kung paano ito susunod na gagawin. Kasi we're just one of Implementing. the players in the entire industry. We'll Yeah. probably give our inputs later if we are asked
if our technical people are asked. Oo. Pero kami, we will leave it up, Pat P and Ricky. to the wisdom Oo. Pero of ito, yung mga namumuno sa atin. Oo. Ito yung maraming tanong no na sana masagot mo rin ito, Joe, no. Kasi may system loss no which accounts for Yes. 4.99% Yes. dun sa electric bill natin. Sa akin lumalabas pa 550 pesos eh. Ang tanong ko, sabi nila, system loss ito 'di ba yung pag-transmit ng kuryente Yes. from the generation plant to the generation plant to NGCP to Meralco. So bakit Yes. kami ang magbabayad noon, kayo po, kumbaga yung yung loss in translation ninyo, yung pagdaloy ng Yes. kuryente. Bakit hindi nyo i-divide by 3 yung systems loss? Bakit ang customer? System loss, Pat P, is part of the structure and system that is in the electricity supply chain. Oo. Ngayon, meron ding enabling law yan. No? Kami, we are limited to 6.5%. If we go beyond that, if there is, for some reason, we were unable o hindi namin naabot yung 6.5 o lumampas kami dun sa cap. We call that cap Yeah. Then we absorb that. Over time, kasi pinabababa yan Oo, ng dapat batas. wala nang The mawala, law will- sayang na kuryente. We limit that eventually. Oo. The law will limit you to a certain amount or a certain percentage. Na hindi mo na pwedeng Taasan. kumbaga I-charge. i-collectahin, no? Oo. In the case of electric co-ops, kung hindi ako nagkakamali, sa kanila, based on my memory, I may be wrong, but ito yung naalala ko, mas mataas yung percentage nila, 10.5 I think percent, no? Yung allowable recover na pwede nilang i-recover na allowable recovery. Oo. Now, what is the rationale behind that? Because if for example, the electric co-ops and many of the private BOs as included will be forced to shoulder up the point of zero, Yeah. hindi na po magiging viable yung operation ng electric distribution utility and the electric co-ops. So pag hindi na viable, ang magsasuffer dyan is really the service, the infrastructure, the improvements, etc. So kaya yung ang batas naghahanap siya palagi ng situation wherein it can be sustainable for all. So ang structure ng electricity bill natin is patterned after that as well. Ano ba yung sa ngayon, ano ba yung pinaka acceptable Equitable. na struktura Oo. para sa consumer at para sa electric distribution utility. Hindi ba pwede divided yun by po 3 yung na lang? explanation behind it. O hindi ba pwede divided by 3 or divided by 4 para hindi man 100% sa customer? No, nasa batas kasi. Oo Pat, nga. Hindi, pero di ba if we're going to amend the EPIRA law, and sabi nyo nga, there are discussions now, baka that is something more equitable As I said, I will leave that up to the wisdom. decision of the decision makers. So, hindi ako pwedeng mag-comment into something that's not really, is not really in my scope of Yeah. responsibility. Natuto si Sir, ayaw niya makuryente. Kasi- Ayaw niya makuryente, natuto ka na, ayaw mo makuryente, tsaka may Hindi, wisdom ba hindi, talaga? hindi May ko wisdom kasi ba sila talaga? responsibilidad magbigay ng komento on diba? something that is public policy. Correct, I will correct. leave that up to the wisdom of our policymakers. Oo, I'm just hopeful talaga that our policymakers have wisdom. Ano na nga. Kasi mukhang No, hindi nga. well, everybody naman provides their inputs as distribution utilities, even the co-ops, even the power producers. Lahat naman Stakeholders. nagtutulong-tulong. Yeah. I would like to believe in my many years in the industry, nagsasama-sama naman talaga para to come with what is best. acceptable to both the consumers and the industry. Kasi hindi mo rin naman pwedeng masyadong lopsided. Oo. Ang mangyayari kasi niyan, mahihirapan din yung industriya na to cope Yeah. with what is needed
Okay. Ako, I am just proud sa Meralco system. Di ba sa mga probinsya, maririnig nyo mayat maya, may power interruption. Correct. Oo. mayat Ako, maya, okay na kaysa sa walang kuryente. Oo, minsan nagpa-fluctuate yung power. As far as Meralco is concerned, bihira po yun. Oo, Kung sakali, steady. kasi I am sure, Patty, pag nagkakaroon ka ng brownout, text ka sa akin. Alam mo, thankfully, I live across Meralco, kaya hindi kami nababrown out. Pwede ka ba makijumper doon? That's what I mean. Sa ibang, it is not the same. Oo, oo. In other jurisdictions. Correct. Based on the feedback I get, personal feedback I get. Yeah. That's why some jurisdictions are asking us, pwede ba kayo dito pumasok? Oo, yun na nga. So, Lawakan yun ako, na I yung think franchise area. The most important consideration of all is electricity running at 24/7. Correct. Okay. Ito naman, sir. Yun ang pinaka-importante. So that's why it's very important to ensure na sustainable yung operations ng distribution utility. Okay. When I say that, I mean may pagkukunan siyang source ng power, nababayaran niya yung mga suppliers niya. Meron heavy yung investments niya sa kanyang infrastruktura, na hindi siya magba-brownout mayat maya, at hindi nagpa-fluctuate yung power. Meron siyang customer service na pag tumawag yung may problemang consumer, may sasagot. Wow. These are the things that people don't see that are necessary for a modern electricity infrastructure and provider. Okay. Sir So, Joe. ako siguro, yes. Yes, Sir Joe. Ito, wala na talaga tayong magagawa, diba? Tumataas na yung singil ng kuryente, talagang marami pong sumasakit ang ulo. Pero, para may nakita po kaming silver lining, ito pong may tinatawag na refund, ano? Balita po namin, magkaka-refund po ang mga customers po na Meralco. Paano po, pwede po ba ipaliwanag ninyo kung ano itong refund na to? Paano namin mararamdaman ito bilang consumers? Kami ba'y magkaka-rebate? Magkakaroon ba kami ng transfer sa aming GCash? Yes. Paano po ba yan? Meron kasi kaming ongoing refund na final namin noon sa regulator kung pwede naming i-refund dito dahil yung operations naman namin has been efficient enough. So may part ng distribution cost namin that we can return to consumers. And then the ERC issued an order, sige, gawin niyo yan, 3 years. Oo. But there was a recent order na sabi, iklian niyo yan. May natitira pang 14 billion, iklian niyo yan, isang taon na lang. So this shorter period increased the refund sa residential customers to an additional 23 centavos per kilowatt hour na makikita sa bills ng customers starting May. May isa pang inaantay din kami, yung natural gas as an indigenous resource. Meron ng batas na pinasa na i-implement ng BIR. Exempted na sila sa VAT. Kasi yung ating power costs may VAT po yan eh. Oo. So ito, indigenous, so since indigenous, sabi ng batas, dapat wala ng VAT yan. Okay. So tatanggalin din na po yung VAT doon, hindi na po yan masasali dun sa overall total cost. And that is an additional, based on our initial estimate, hindi pa ito Maliwanag. actual, mga nasa 20 cents. So Ayun. kung combine mo pareho, mga 43 centavos na additional reduction yon pagpasok ng May. Now, will rates go lower? We still don't know. We need to find out ano naman yung sisingilin ng mga generator sa amin. Nako, kasi Based on their actual cost or the cost for the April supply month. okay. So, yun na nga, we had also last week, no, si Attorney Juan, no, ng ERC, sabi nga niya, residential, makaka-enjoy ng 42 centavos nga, no, ng reduction po per kilowatt hour. Yes. My question is, because come May, kasi nung when we had you in March, sabi mo, come April, tataas talaga yung bill natin, no? Pero come May, nakikita mo ba na tataas? Or itong 42 centavos na reduction po per kilowatt hour, ma-offset lang ito. Kumbaga soften lang kasi talagang walang patid na tataas rin yung kuryente po natin. Hindi ko pa masabi. Hindi ko masabi. Pati, kasi depende yan kung ano yung actual condition nitong mga
planta na nagsosupply sa amin. Plus yung presyuhan Oh. sa WSM o Wholesale Electricity Spot Market. Oo. And ano yung impact sa operations nila nito? Di ba nag-depreciate na naman yung peso? I think we're at Yeah, 61. correct. 61.30. So, for example, the gas plants, 99% ng kanilang operations are dollar denominated. Oo. Pati yung source ng fuel. Kasi ang Pilipinas, we don't have our own except for the indigenous Malampaya source. Yeah. Majority of our supply is imported fuel. Correct, oo. Kaya makikita din ninyo, 'di ba, sa pump prices, Yeah. diesel, gasolina, Oo. kerosene, Oo. LPG, lahat yan affected pagka nagkakaroon ng increase doon sa Exchange. Yeah. market prices. Oo. May tama sa atin. Correct. Plus, Nako. binibili natin yan, dollar ang pinambibili Denomination. natin. So, ibig sabihin, kung tumaas yung dolyar, pumina yung pera natin, mas malaki yung halaga ng piso Oo. na kailangan i-recover nitong mga pump prices, diesel, gasolina, etc. Ganun din po yung concept sa power. Correct. Nako. So as the peso depreciates, Yeah. there really is an impact On our on electric power bill. costs. Yeah. Nako, Joe, thank you very much again for your patience. Di ba? I'm sure you're barraged with the same questions. Pero yun na nga, because you are the face of Meralco, ikaw ang kolektor. Kailangan Si Mang Joe nandyan na, Oo, naniningil kailangan na. nakasmile ka parate at hindi ka dapat pumatol. Pero ang importante, Oo, hindi siya tsaka- nangunguryente. Saka kailangan pati laging nakangiti. Correct. Diba? Correct, correct. Sa harap ng mga concerns, Oo. ganun talaga eh. Oo. It's part of Nakangiti my kaya job. ngayon hindi ka naka-zoom, naka-phone patch dahil nakasimangot ka na. Ito na naman. Ang kukulit na naman itong mga babaeng to. Magre-reklamo na naman sila sa electric bill. I'm sure si Pat B, dala naman yan kanyang Dinala ko bill. talaga yung electric bill ko Okay lang para yan. masusi ko talaga. Pero maraming salamat, Joe, talaga. And more Thank you, power thank to you. you. More More electric power. Salamat. And I really appreciate the support of your program. At least kahit pa paano meron akong venue Yeah. na ma-explain lahat ng issues na to. Thank you. Salamat po. Oo, thank Salamat you. po, sir. Maraming salamat kay Joe Zaldariaga, ang spokesperson po ng Meralco. At ang oras, alas 9:04 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, nako, ito, masakit na naman to. Makakausap po natin si Attorney Neil Abayon. Siya po ang legal counsel po ni Attorney Man Scarpio, ang asawa ni Vice President Sara. Kasi nga, di ba, magsasampa sila ng kaso laban sa Bangko Sentral ng Pilipinas, sa AMLAC, sa BIR, tsaka sa mga miyembro ng Justice Committee ng Kongreso. Sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano, sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. Oras! Alas 9:06 na po ng umaga. And this time check is brought to you by EMAC UPVC Roof Corporation. Absolutely rust-free. Wake up, little Susie! Ang oras! Alas 9:06 na po ng umaga at kasama na po natin via Zoom si Attorney Neil Abayon. Siya rin ang spokesperson po ni Attorney Man Scarpio, ang asawa po ni Vice President Sara Duterte. Magandang umaga po, Attorney Neil, and welcome po sa ASPN. Good morning, sir. Good morning po, ladies, for having me and inviting me this morning. And to all my fellow taong bayan watching, magandang araw po. Oo nga, Good day po sa narinig ating po lahat. namin, vlogger po kayo at napakabata nyo pa, Attorney Neil. Anyway, ito nga, no, kayo po ay, kami po ay napatawag dahil nga po, naghain po no, ng reklamo, criminal complaints po, ang inyong kliyente, si Attorney Man Scarpio, laban po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, sa Anti-Money Laundering Council, ang chairman po, no, BSP head, si Eli Remolona Jr., at ibang mga miyembro ng Justice Committee po, no, ng Kamara de Representantes. Ano sa palagay ninyo, bakit po kayo po ay naghain? Ano ba ang violate nila tungkol po dito sa mga bank records po ni Attorney Man Scarpio? So they violated po number 1, Section 8A of the Anti-Money Laundering Act as amended. And then the Bank Secrecy Laws po natin and the Data Privacy Act. So those laws po kasi natin, if you disclose confidential information, then meron po yung
penal sanctions kung improper yung pag-disclose ninyo. Oo. Pero attorney, sabi kasi marami nagsasabi na hindi pasok dito dahil impeachment hearings po 'yung nangyayari. Ano po ang argumento nyo pagdating po sa ganung reaksyon? So first po actually pag tingnan ninyo yung Anti-Money Laundering Act as amended, yung Section 8A, it is absolute yung terms na nilagay po doon ng Congress. Wala pong exceptions. Then if you look at the latter parts of that law, wala po talagang any exception regarding impeachment. Ang nakalagay lang doon, absolute confidentiality when you acquire information in relation to financial transactions under the AMLAC. And in that provision itself po, Section 8A, even pag umalis na po yung AMLAC employees, officers, they still cannot disclose it. Tapos, dun sa amendatory law, the recent amendment po nung 2021 lang, naglagay sila ng penal provision for it. Pag i-violate mo yung confidentiality provision na yon, Section 8A, pasok ka na dun or may liability ka for imprisonment of 3 to 8 years and a payment of fine and a disqualification din po from public office. So, yung nangyari lang po kasi in the last April 22 hearing ng Committee on Justice, 'di ba, nag-attend po yung Anti-Money Laundering Council, yung executive director nila, and they disclosed what appears to be the financial transaction records of AMLAC ni Attorney Mans Carpio. Therefore, yung position po namin, it violated Section 8A. Kasi clear po yung Section 8A eh. Wala pong any exceptions doon. So even if the critics will concentrate on the bank secrecy law under yung sa impeachment exception, sa AMLA po, walang exception nakalagay eh. Wala po So- except. So you're saying, sir, that it's absolutely final na hindi talaga kahit may impeachment hearing, kasi po ay nga yung reaction po ng taong bayan, exempted naman basta may impeachment or court, even if the court requires you to submit it. So you're saying po now, categorically, absolutely, wala pong exception. Well, if you read the law, it will speak for itself. Wala pong okay. any exceptions nakalagay sa Anti-Money Laundering Act as amended. So, attorney, kung sinabi niyo po na no valid process was followed, ano pong ibig sabihin nito sa sinasabi niyo? Paano niyo po mapagtutugma na if there's no valid process followed, pero absolutely po yung inyong paninindigan po dito po sa batas na ito, can you walk us through po the exact process po or legal requirements po before AMLAC data can be disclosed? If ever, it can still be disclosed. But you're saying nga po, it absolutely cannot be disclosed. So, ano po yung basis niyo for saying that there was no valid process that was followed? Because, well, if you read the provision po talaga, it's very self-explanatory. Kasi kung tingnan po natin yung bank secrecy law, nakalagay doon, full confidentiality except in certain situations. Consent, impeachment proceedings, when yun there na is a nga. court order, in specific crimes. Pero dito sa Anti-Money Laundering Act, wala pong ganong any provision. So that's the Congress, yung Congress po yung gumawa nun. So ngayon, since nakita po namin yon, ini-enforce yun ni Attorney Mans na provision. So ano ngayon ang gagawing legal remedy? Sasampahin nyo ng kaso sa Supreme Court? Saan nyo po ihahain po ang inyong reklamo? Nag-file na po actually noong April 27. So what was filed was a criminal Quezon case City. nasa Quezon City Prosecutor's Office. And in the meantime po, because I'm sure it will take a long time for the QC court to decide, I'm sure, kasi today is the last hearing sa Kongreso, and ang $2 million question nga rin kung yung BIR bubuksan, yung sa BIR. Kasi ngayon, pati si Attorney Mans Carpio nakakuha na ng love letter mula sa BIR para po silipin na meron siyang mga back taxes. Ano po ang magiging tugon niyo po dito? So, comment ko lang muna ma'am dun sa BIR. We have sige not po. officially received a copy. Press release pa lang po yun ng BIR. Okay. Oo. So, inunahan nila press release pero as to official notice to us, wala pa po. Okay. Oo. And then that they might open. Ito po nasa mga periodiko, the Justice Panel will also decide whether to open the sealed box from BIR containing the ITRs of Duterte and her husband. I-discuss ko muna ma'am yung previous question mo. Sige. Yung possible kasi last na yung hearing today, di ba? Oo Kung nga, ano yung last. mga mangyari. Yes. Kasi may misconception din na Attorney Mans is doing this daw to distract, to stall the impeachment. So kung titingnan po nyo, this is not a TRO case, an injunction case. This has nothing to do with the impeachment case.
Yung point lang po nito, meron kayong nilabag sa batas, Anti-Money Laundering Act, Data Privacy Act, Bank Secrecy, which you are not allowed to do, and it carries penal sanctions, therefore, you should be held liable, yung mga Okay. named respondents. Ganun lang po yun. If that will affect the impeachment process in a way, one way or another, wala pong kinalaman yung main purpose of this case. Okay. The only way po nakita ko posible maapektuhan yung impeachment kasi may mga respondents po, di ba, na members of the House of Representatives. So ngayon, if they will start participating in the preliminary investigation and in the eventual case filing, kung magkaroon po talaga ng pag-akyat sa korte, yun lang yung maapektuhan kasi parang mabibisi sila ngayon. They will be filing pleadings, they will be participating in the legal process. Pero as to the impeachment process itself, it is not attacking that process. So I would just like to clarify that po kasi may misconception din eh. So again, this is simply criminal in nature. Kung ang issue lang po, whether or not you violated the penal, the confidentiality rules under the Anti-Money Laundering Act. Yes, may liability. May follow-up. Ganun lang po yun. Oo. Kasi Yes po, po. Another attorney Neil, no, I'll just play devil's advocate. Marami rin nagsasabi, okay, no, nagsampa na siya ng kaso, criminal charges nga, laban nga dito sa mga tauhan po sa BSP at saka sa Anti-Money Laundering Council. Pero hindi niya sinagot, no, na parang the mere fact that he filed a complaint against them is like an admission na meron ngang ganung pera. 'Di ba? Hindi niya, kumbaga, he's not disputing the money eh. What is your there? How are you answering this? Because I'm sure this is not the first time that this question was raised sa inyo po. So number one po, kung titingnan natin yung complaint, yung impeachment complaint, Attorney Mans is not a respondent to the case. Yung respondent lang po is si VP Sara. Correct. Therefore, basic procedures, rules of procedure po natin, if you are not part of the case, hindi ka dapat maging involved. Diba? That's basic rules of procedure lang po eh. So if they will insist, yung position po nila is that mandatory mag-respond si Attorney Mans, they have to establish that. Sila yung may burden yan to establish. Kasi yung basic procedure, if you're not a party, you do not have the duty to respond. So that's going to be his stand. Attorney Mans Carpio is not going to answer whether nga that money is legit, where it came from, yung inflow, outflow. Silent siya pagdating po sa issue na yon. At present, At present. since hindi nga po siya part ng any case involving that. So para lang siyang nasa side swipe. So tatahimik na lang siya para hindi na muna. Parang ganon. Kasi we have constitutional rights, ma'am, right to remain silent. Diba? So yun doon lang muna kami unless and until we become party to the case. Then we will review our legal options. Pero currently, yun lang po yung basic talaga sa rules of procedure. If you are not a party to the case, tahimik lang tayo. Wag tayo yung Huwag natin pangunahan, kumbaga, di ba? Yes. Okay, sige. Pero Kasi they have the burden po eh. Yeah. Diba? They are the one accusing. They should establish their case. Parehas po dito sa criminal case namin. Okay. Kami rin mag-establish nito. Hindi namin ipapasa to sa kanila. the burden is on the one who's accused, Accuser. di ba? The Yes. accuser. At attorney, pero correct me if I'm wrong, pero nabaltaan ko po talagang you strongly deny the 6 billion pesos nga po na lumabas na datos mula po sa AMLAC. So are you saying po na AMLAC data is incorrect or misinterpreted? Ano po yung niyo dito, reaction niyo dito? So, para po aware din kayo, we have not actually officially received that AMLAC record. So, isipin po nyo, nag-hearing na sila April 22, they divulged it in the public, and it appears it's Attorney Mans' record daw. Pero they did not give us an official copy. So, that's already an issue on the right to notice of Attorney Mans in relation to due process. Okay. Diba? Para po aware kayo, yung complaint namin actually that was filed, yung mga annexes exhibits namin doon were all based on their YouTube hearings. YouTube Sa hearings. YouTube account po nila. Oo. Ay, ito pa Kasi nga. wala pong official record kami. Okay, sir. Bukod po doon, naglabasin po kayo ng aligasyon na ito tinatawag niyo siyang conspirational disclosure. Meron po ba tayong ebidensya na direktang nagpapatunay po na nagkaroon po ng collaboration? Conspiracy. Kumbaga, ito pong mga House of Representatives na ating hinabla, ang AMLAC at ang BSP? So, i-general discussion ko lang, mama, kasi that's discussing on the substance na of the cases. So, Okay. the rule on sub judice po kasi. Yeah. So, if meron pong may nag-move, may nag-second the motion, and then para silang specific group of members of the House.
Oo. Okay. Okay. So, attorney, are you, kasi sabi mo nga, this is a criminal case, no? Are you planning to file any civil cases naman against the same cast of characters? Or ano po ang ngayon ang magiging susunod mga hakbang po ninyo? I cannot disclose lang, ma'am. You cannot our disclose. advanced legal strategy. Kasi there's always a right way to do the right thing at the right time. Oh, okay. That's the rule of just law po. So yun yung ano namin. Currently, we filed the criminal aspect already, Yeah. Oo. the Anti-Money Laundering Act. Oo. So, yun lang po. Yung sa civil damages, ayoko naman bigyan ng heads up yung other party kung meron. Kasi di ba, kung ina-observe po natin yung mga other parties, medyo nagkaka-problem pag nag-a-announce na una-una eh. So, hindi po kami ganun. Oo, tahimik muna. You have to remember po kasi dito sa group namin, we are all lawyers. So, we always take it on a step-by-step basis po talaga. Per issue, legal issue basis. We do not want to meddle with political noise or political propaganda. Basta sa amin lang kung ano po yung nasa batas, susundin namin yung procedure. And kung merong mga allegations, eventually then we will defend at the right time at the proper venue. So, okay. So, bale, parang ang ano ninyo is wait and see kayo, no? Hindi nyo pangungunahan. Pero I was just wondering if Attorney Manscarpio was ready for this. Did he anticipate na ilalabas yung kanilang bank records, yung itong mga yung cash flow niya? Ito ba ay na-anticipate na niya? Nagulat ba siya? Ano po yung naging reaction po niya dito? So i-clarify ko lang din, Mama, hindi siya simply bank records, AMLAC transaction records. Yes, So those are napa-flag. two different things po kasi. Yun yung isa ko ring napapansin na nakukomingle ng taong bayan din. Na akala nila bank records, therefore bank secrecy lang. So yung AMLA, once it's received by AMLA, that's AMLA transaction records already. Yeah. So after that clarification, yes, na ano naman po ito ni Attorney Mansa Forsi, considering may subpoena pong in-issue yung House of Representatives, tapos one of the respondents or the recipients of the subpoena was the Anti-Money Laundering Council. So in a way, may idea naman po siya kung ano yung possible mangyari in that hearing. Oh, okay. Attorney, given po the timing, dahil nga po may impeachment po si VP Sara, bilang pong kanyang abogado ni Attorney Mans, also, huwag natin kalimutan na abogado po ang parehong ang mag-asawang ito, so alam din po nila yung batas. Do you see it although as a political pressure also, given po the timing, yung paglalabas po ng kailang AMLAC data? So like what I stated, ma'am, we do not really want to dwell on political noise. Basta sa amin, kung ano lang po yung legal, we will do the right thing in the right way and in the right time. Siguro po So if the public perceives it to be political persecution, then that is for the public to decide po. Okay, speaking of the public na lang po, sir, siguro ito naman po siguro pwede nyo masagot, dahil nga po itong naging kaso po ni na Attorney Mans, ano po magiging implikasyon nito naman sa privacy po ng mga ordinaryong Pilipino, halimbawa na para pong, di ba, their right to privacy also when it comes to their banking? Yes. So, kung tatandaan po natin, the very foundation of this legal issue is not simply yung ordinary statutes natin na Anti-Money Laundering Act, bank secrecy, data privacy, kundi yung constitutional right natin to privacy and to be secure in our persons and business interests. So, yun po yung pinaka-foundation. That's a constitutionally protected right po yan. So, ngayon, if the government can do this on the financial aspect of the right to privacy, yung mga ordinary members ng taong bayan, ano yung pumipigil sa government na they extend this to other aspects of our right to privacy? So this is one way of Attorney Mans na reminding the government na merong batas na dapat tayo masunod in relation to right to privacy. So hindi pwede yung mag-shortcut tayo at magmadali. Kasi lahat nga actually preliminary pa lang to but very conclusory na yung mga remarks lahat sa House of Representatives. And then if we actually look at the impeachment process, dapat yung evidentiary requirement was probable cause, pero they are looking at the very details already of the documents, the testimony of witnesses. So yun po, di ba? It's very na sila, very aggressive in simple terms. Oo. Attorney Neil, may precedent na ba ito? Meron na hubang something similar na umakyat sa Supreme Court na was awarded dun sa complainant na nanalo dahil nga shortcut, in your words nga, shortcut yung pag-access dito sa mga records na ito, no? Has there been a precedent?
So, yung precedent na pwede nating tingnan na when we do something that will be declared as unconstitutional tas mapapawalang bisa is the Duterte versus HOR case, yung 2025 last year. Kasi parang shortcut din po nila yun, di ba? Tapos it was declared by the Supreme Court as unconstitutional. Therefore, everything else followed. That you're Pero talking about going the ba- impeachment. You're talking about the po. impeachment. So I'm the talking one-year about the bar. general legal principles po in relation to when a matter is declared as unconstitutional, kung ano yung epekto. But Pero na- going back po to your question dun sa financial records, Yes. this will be the first considering 2021 amendment lang po yan, yung section 8A. Okay, nako, sige. So, syempre, maraming mga nag-aabang po dito, no, kung anong mangyayari po dito kay Attorney Mans. Kasi nga, sabi ko nga kay Ricky, when this all came out, wow, billions ang pinag-uusapan. Tayo, thousands lang, kulang na mga zero. But hopefully, no, let's see. And let's see how the Supreme Court, kung umabot man dun sa Supreme Court, paano ito madidesisyonan para po maging, ito na, landmark ruling. Thank you very much po, Attorney Neil. Thank you very much for your time. Thank you po. Thank you for having me. Ayan. Good morning to Good everyone. morning. Good morning. Si Attorney Neil Abayon, ang spokesperson po ni Attorney Mans Carpio, ang asawa po ni Vice President Sara Duterte. At ang oras, alas 9:24 na po ng umaga. Ito po ang ating world news. Titiwalag po. Naku, titiwalag ha. Ang United Arab Emirates o UAE mula po sa Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC. Ngayong linggo, habang patuloy po na naapektuhan ng sigalot sa gitnang silangan ang mga merkado ng enerhiya. Ayon po kay UAE Energy Minister Suhail Al-Mazrouki, pagbabago lang ito sa pulisiya at hindi pagkontra sa mga pagbabawas sa produksyon na pinangungunahan ng Saudi Arabia. Miyembro po ng OPEC ang UAE mula pa noong 1967 sa pamamagitan ng Emirate ng Abu Dhabi, 4 na taon bago ito naging bansa. Noong 2024, umalis rin po ang Angola bilang miyembro ng OPEC. Nakikitang higit na mapapahina ng desisyon ng UAE ang OPEC kung saan namamayani ang kapitbahay at kakumpetensya nito ang Saudi Arabia. Naipit po ang mga Gulf oil shipment dahil po sa blockade ng Iran sa Strait of Hormuz. Humaharap din po ang UAE sa mga problema kaugnay po ng relasyon nito sa Saudi Arabia. Bago sumiklab po ang gera, ang UAE po ang pang-apat na pinakamalaking producer sa OPEC na binubuo ng 22 miyembro. Kasunod po ang Saudi Arabia, Russia at ang Iraq. Itinatag ang OPEC noong 1960. 12 po ang orihinal na miyembro nito. Noong 2016, nakipagbagsakan ito sa 10 iba pang oil producer para mabuo ang OPEC+. Naging sentro po ng atensyon sa buong mundo ang OPEC noong 1973 nang magpataw ito ng oil embargo laban sa mga aliado nito ng Israel. Nangyari ito habang nagaganap ang Yom Kippur War na naging sanhi ng unang krisis sa langis. At dahil po sa lumalaking kompetisyon noong dekada 80, sinimulan po na open ang quota system nito na naging dahilan para na magkaroon ito ng mas mahigpit na kontrol sa merkado. So parang I think UAE wants to produce more oil, di ba? Dahil nga, syempre, ang daming mga infrastruktura nilang nasira, di ba? So para makarecover, hindi na sila sa OPEC para hayaan sila, no? They're free to produce as much oil para kumita. Pag nasa part ka, kasi cartel yan Kumbaga, nakatoka. At saka kontrolado, may quota lang sila, di ba? Kung ano yung maabot nila. Kaya ito, sinasabi nga na magiging volatile daw. So, in the near future, for sure. yung ating langis. Pero, sinasabi din ng ibang analyst, Pati, na in the long run, it might even be good. better for us, lalo sa Kasi mas Pilipinas. marami. Mas marami, mas mababa po yung presyo ng Production, langis. So, correct. ngayon lang, syempre, may krisis sa Middle East. Yes. Ayan. So, samantala po, patay po ang 2 lalaki matapos pagbabarili ng riding in tandem habang sakay ng kotse sa panulukan ng EDSA at Timog Avenue sa Quezon City. Malapit lang dito. Ayon po sa saksi, hinarang ng mga suspect ang puting sasakyan ng mga biktima at pinagbabaril. Nako, banda alas 3 ng hapon kahapon. Wow, sa tirik ng araw, nagbarilan. Napakalakas naman loob ng mga to. Naiwan po sa lugar ang mga basyo ng bala na hinihinalang mula sa kalibre 45 na baril. Isinugod naman sa East Avenue Medical Center ang mga biktima. Binawian po ng buhay ang driver bandang alas 5 ng hapon. Isinailalim naman sa operasyon ang kanyang kasama na kalaunan ay pumanaw din. Samantalang mabilis na tumakas ang mga salarin sakay na motorsiklo patungo ng direksyon ng Cubao. Bumuo na ng task group
para imbestigahan ang nasabing krimen. Ano kaya yung dahilan, no? Baka may utang, hindi nagbayad ng kuryente. Baka nagparada sa tapat ng bahay Oo, niya. nagparada. O, nagsiga, di ba? Ay, nako. Okay, yung mga tao, mainit na ang panahon. Wag po natin nasabayan ng init ng ulo. Anyway, sa ating showbiz pasilip ngayon, Enrique Hill, may mensahe po kay Liza Soberano. Handa naman daw siyang umibig muli. O, di ba? Ilang taon daw sila? 6 o 7 taon magkasama. Oo. Matapos po ang matagal na pananahimik tungkol sa kanyang personal na buhay, muling nagsalita ang aktor na si Enrique Hill at inaming bukas na siyang umibig muli. Ibinahagi ni Ken na dumaan siya sa proseso ng paghilom at ngayon ay nasa puntong handa na siyang mag-move forward. Ayon po sa aktor, mahalaga ang mga natutunan niya sa nakaraan, lalo na sa naging relasyon niya kay Liza Soberano. Bagamat hindi na sila magkasama, nananatili raw ang respeto at pasasalamat niya sa aktres. May mensahe rin siya para kay Liza. Hiling niya ang kaligayahan at tagumpay nito sa anumang landas na tinatahak. Hindi man idinitalye ni Enrique ang dahilan ng kanilang hiwalayan, iginit niyang bahagi ito ng paglago bilang individual. Sa ngayon, mas nakatuon siya sa kanyang sarili, pamilya at karera. Ngunit hindi na niya sinasara ang pinto sa posibilidad ng bagong pag-ibig. Oh, di ba? Ang bata pa Hindi siya. ko nga alam na nag-break na sila. Ano ka ba? Pandemya pa. Akala ko LDR sila. Hindi. Hindi ba? Talaga. Dagdag pa niya, mas malinaw na ngayon sa kanya kung ano ang hinahanap sa isang relasyon. At handa na siyang harapin muli ang commitment kung darating ang tamang tao sa tamang panahon. Grabe. Akala ko Oh, talaga diba? LDR sila. Kasi Hindi. nagpo-post pa minsan sila. Ay, kasi they're tungkol sa kanila. friends. Pero matagal na sila. Di ba nagka-boyfriend na nga sila? Isa na iba Talaga eh. lang. Yung naging manager ni James Reid, yung Korean, parang ganun. na-link siya. Kaso Oo. nung pandemya pa sila nag-break. Yes. So, ibig sabihin, ngayon lang naka-move on si Ken. Oh, well, yeah, I guess. Oras! Alas 9:30 in punto na po ng umaga. Sa aming pagbalik na yung panahon ng, di ba sabi nga natin, may itong panahon. Oh. Makakusap natin, ang suki natin, si Dr. Joan Refarial, ang ating psychiatrist, tungkol po dito sa, may connection ba ang init ng panahon sa init ng ulo? Ay, feeling ko meron. Feeling ko meron Ako din, feeling ko meron. Pag-usapan po natin yan sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. SBN. Oras! Alas 9:32 na po ng umaga at ang oras na ito hatid sa atin ng Salem Bed, bringing comfort to Filipino homes for over 50 durable years. Salem Bed, ang hari ng tibay! At ang oras muli, alas 9:33 na po ng umaga at kasama na po natin sa studio ang nagbabalik si Dr. Joan Refarial, ang ating psychiatrist. Pag-uusapan po natin, ang init ng panahon equals init ng ulo. Mental health advocate, syempre si Dr. John. Okay, Doktora, pag-usapan natin, kanina kausap lang namin si Joe Zalariaga, maraming uminit na ulo dahil nga sa electric bill nila. Syempre, pag mainit, either inoon mo yung aircon, inoon mo electric fan, pero ano ang ibig sabihin nun, pag mainit, umiinit rin ba, automatic rin ba, umiinit ang ulo natin? Yes. Ang studies have shown, Ma'am Pat, of course, good morning muna. Good morning. Good morning. So studies excited si Pat. yes, studies Excited. have shown, Ma'am Pat P. and Ma'am Ricky, na pag tayo ay exposed sa very extreme na temperature, extreme heat, ay nagkakaroon ito ng impact sa atin. Not just emotionally, mentally, psychologically, pati cognitively and physically. Yeah. So it can really affect ang ating entire na katawan and overall health and wellness. Unahin natin cognitively. Pag sobrang init, ang nangyayari kasi nawawalan ng blood flow to the brain. Kasi ang blood natin, gusto niyang pumunta sa ating skin to allow cooling measures. Kaya kung kulang ng blood flow, daloy ng dugo sa ating brain, ay nagkakaroon tayo ng tinatawag na brain fog. Yes. Brain fog. Yun pala yung brain fog. Pag kulang ng oxygenation sa ating brain cells. So brain fog, poor ang attention span, Yes. hirap tayo to decide, hindi tayo makaka-focus, concentrate sa trabaho. So that's the impact sa cognition natin. Another, physically, of course, kung mainit, it can affect our sleeping patterns. Yes, No? Paano kung nangyari pag apektado ang sleeping patterns, kulang sa tulog? Ang resulting impact nun is nagkakaroon tayo ng paggising sa umaga, parang we are not rested. Oo. So Irritable. nagkakaroon tayo ng irritability, nagkakaroon tayo ng sometimes nga parang hindi din tayo function well kasi kung
exhaustion physically Yeah. can also translate to emotional exhaustion. Yun bang parang hirap tayo to regulate our emotions. Kaya nagkakaroon ng irritability, anger, for example, yung iba nga, aggression. Ayun na nga. Yes! Palaban, no? because of- Oo. Parang yung mga aggression. pent-up na nila, emotions nila, kailangan nilang ilabas. Kasi umiinit na sa loob ng bahay. Ng katawan nila, kumukulo na, kailangan ilabas. I correct, agree. correct. Oo. Para po yung binilita lang natin kanina, sabi nga namin tanghaling tapat. alas 10, tirik na tirik yung araw, nagbarilan. Nagbarilan Yes. po. Kasi tama po na, Doc, may mga Correct. datos po, talaga Yes. na yung pag mainit yung panahon, Yes. naglumalabas yung aggression. Sa inyo po ba Yes. pag-aaral po at sa inyong experience, tumataas po ba yung data ngayon? Lalo na po sa Pilipinas na napakainit. Sa ngayon kasi wala namang data talaga na gumagawa ng survey, no? But of course, we can see from our experience sa clinics, for example, na parang Doc, sobrang init, parang gusto ko na lang stay home. So, apektado ang kanilang functionality, no? I'm curious lang, Maaring Doc, at what temperature would you say po na it stops being just discomfort and actually cause for anxiety and everything? Ano pong temperature yung kailangan naming bantayan? Of course, pag sobrang extreme, no, yung sinasabi natin na parang nilalagnat na tayo, na, yung gano'n, no? Kasi, of course, may mga cooling measures naman, like nagsusweat tayo. Pero paano kung, yes, no, mainit na nga, but we are dehydrated. So, kulang pa rin tayo sa hydration. So, hindi tayo nakapag-focus sa, of course, yung sa other cooling measures like fan. Electric fan, Kailangan lagi aircon. may dala tayong fan, and shade, puno, mga ganon. So, it varies din, Ma'am Ricky, from person to person. Kaya kailangan aware tayo. Acknowledgement pa rin and awareness is very important kung hanggang saan yung threshold natin, yung ating ceiling na tinatawag. No? Na, pag napapansin na natin na may mga red flags na parang sobrang init, parang nagiging irritable na ako kasi nga emotionally I'm not able na to regulate my emotions. Kasi may scientific basis din ito, ha. Of course, ang ating part ng brain, which is responsible for maintaining yung homeostasis na tinatawag, yung temperature, heart rate, blood pressure, which is the hypothalamus. Siyempre, pag ito ay naapektado because of the heat stress, again, nawawala ng blood supply to the brain because pumupunta sa ating skin for cooling measures, apektado na rin. No? It can also affect yung mga pag-regulate natin ng ating mga body processes, including yung pagtaas ng mga neurotransmitters na stress, it causes stress, like cortisol, which is the Cortisol, stress nakakataba yan, di ba? stress hormone Oo, siya. nakakataba ang cortisol. Yes. Kasi stress hormone siya. Okay. Pero, Doktora, Adrenaline also. Adrenaline. Okay. Oo. Kasi ako I'm more concerned yung yung nadidisrupt yung sleep mo pag mainit di ba? Kasi kumbaga that's the only way you can recharge your body, get a Correct. good night's sleep, and then you wake up so that you feel fully rested, you can work. Paano po kung ikaw po ay, yun na nga, kasi may nabasa ako, sinabi dapat at least mga 19 to 20 degrees. Siyempre kausap natin, the sleep doctor na dapat malamig para Dapat. conducive sa pagtulog. Pero hindi naman tayo lahat who can afford air condition. Tama. Tapos lahat naman tayo ngayon, mas conscious tayo ngayon sa electric bill natin. Yes. Paano yung kung katapat mo lang electric fan? Yeah. Ang pwede. So, paano, how do you put yourself in a good frame of mind for you to get a good night's sleep? So, magiging creative tayo. Kailangan shower, for example. No? shower before you sleep. Part yun ng bedtime routine. Okay. Dapat. We take showers para to cool down, of course, our body temperature. Kung kinakailangan, we hydration talaga, Tubig. Very Tubig. important. Kung kaya yung mas cold na Ice cold water. kung meron tayo. So, we drink that and make sure na kahit tulog tayo or patulog, meron tayong katabi na water bottle sa atin. Para pagising natin, inom tayo to keep ourselves hydrated. Kung wala talagang electric fan, then we can have yung fan natin or open yung windows para papasok yung natural na hangin, for example. So kasama yun sa tinatawag natin na sleep hygiene, in fact. Kasama yun. Proper temperature na hindi naman kailangang cold or warm, but yung normal lang na for us to be able to get some sleep pa rin. And turn off the lights, no? Dapat Turn madilim. off. Madilim dapat. Oo. Kung Tahimik. tahimik, noise control.
role. And kung kinakailangan para mas makatulong sa pagtulog, part of sleep hygiene, makinig ng mga songs or music na nakakaano. Soothing music. For example, yung mga sound ng waves. So, di ba kanina sa tubig, Zen, di ba? oo, parang mga zen music. Or para sa mga spa, di ba? Mga Yes, pang-massage-massage. Ngayon, Doc, di ba uso din po dahil Wellness Wednesday. Yes. Uso po, alam niyo po ba, yung tinatawag nga nila na longevity labs. Yung longevity labs po, Yes. yung talagang ilalagay ka sa sauna. Yes. Uso po ngayon yun. Would you recommend po to stop doing this first during Kasi the mainit. summer season? Pero kasi ang dami po ngayon talaga, ha? Ayun na po yung uso ngayon, hindi na uso yung gumimik-gimik eh. Ayun na po yung gimmick na yan. So ano po masasuggest nyo? Halimbawa, kung ako talaga ay advocate po ng pagsasauna dahil may alam din naman natin na maganda sa kalusugan Yes, natin yun. yes. Kasi Would nakakapagpapawis. you recommend against it po muna during the summer? Hindi, find the balance lang. Oo, ang always tandaan natin, find the balance kasi meron naman siyang positive effects also sa ating body. Na it Okay. makes us feel calm, nakakatanggal siya ng toxins, di ba? Kasi nagpapapawis tayo. It makes us feel na parang maganda ang ating circulation, di ba? Blood flow, circulation, like massage, as mentioned kanina. But kailangan we find the balance na hindi naman yung extreme talaga na heat na kung pwedeng kung meron tayong other forms of relaxation like nature, trees, And Doc, ganon. going back to that nga po, meron po kasing recommended time. Halimbawa, ang pagsasauna, apparently, kapag depende sa edad mo, depende sa katawan mo, hindi mag-work yung 10 minutes lang. Paano po pag Correct. talaga ang recommended para sa'yo ay 30? Pero hindi mo na kaya pagdating pala ng 5 minutes. Ano po yung gagawin doon? Wag na. Susona ka sa init, matindi ng init. Kasi Grabe. it's for health now. Yun ang ano ngayon, trending ngayon. O pag ganun, ma'am, wag na. Kasi of course, ayaw naman natin na extreme talaga siya, di ba? Although nagbibigay sila, di ba, ng mga parang pang cooling-cooling. Ice patches. Oo. But of course, kung know your body. Yun ang Okay. kailangan natin. Know Listen to your body. Okay. Listen to your body. At kung tingin natin hindi talaga kaya, tumataas na ating BP, tumataas na ating heart rate, hirap na tayong huminga, then stop. Oo, stop. So, Doktora, I asked you kanina, pagtulog, di ba, sabi nga natin, ito yung routine na dapat gawin natin. Maligo ng malamig, kung pwede, di ba, para to cool down, Yes. have a glass of water by your bedside, open the windows, and then have an electric fan. Pag ikaw ay gising, tapos mainit naman talaga ang panahon, Yes. at hindi, kunyari, ikaw ay isang construction worker, isang ang traffic enforcer, yung nakabilad ka sa araw, Yes, or yun ang kailangan mahirap. mong, kunyari, mag-commute kasi nga, messenger ka, pupunta ka sa ganito or whatever, inutusan ka. How do you keep yourself cool? Na you're still able to function, you're still able to perform all your workload without it affecting your your psyche, your attitude, your disposition. Paano po 'yon? Of course, come to your work prepared. Prepared lagi. Kaya ina-advise, di ba, pag mainit, avoid wearing yung mga black. Yeah, dark Dapat colors. dark colored. Avoid wearing that. Dapat mas white. Yan tulad ni Ma'am Ricky ngayon. Kasi hindi siya, di ba, mas may cooling effect. Kung kinakailangan, magdala ng payong. Kung kinakailangan, we work during the time na wala masyadong, hindi tutok yung araw. No? So, even exercise, which is good kasi magpapawis, which is beneficial yun for the endorphins, gawin siya sa umaga. No? So, kung kaya natin gawin yung mga tasks natin early in the morning to Pag prevent hindi pa yung mainit. nasa tutok na talaga tayo sa araw. No? So, kung kaya, or pahinga, no? Yung stay under yung mga shade. Kung Seek the kinakailangan. shade, oo. Yes, ay magdala tayo always baon talaga ng water and pamaypay. At saka extra shirt siguro Extra pag ikaw ay shirt. talagang pinapawisan. Oo. Correct. And then yung mga paglalagay ng ice pack, nakakatulong ba 'yon? Pag mainit yung ulo, di ba paglagay ka ng ice pack para lumamig yung ulo mo. Ano yung yung mga remedies na pwede mo? Ha? Parang pwede. Oo, di ba? Paglagay ka ng ice pack. Kasi nga, ang init-init ng ulo mo, magpalamig ka. O, di ba? Wag yung sudden naman, ma'am. Wag yung sudden, ma'am, Pati. Kasi nga, yung hypothalamus natin, baka magulo din siya. No? Ma-confuse siya kasi siya yung taga-regulate ng temperature. What we can do is slowly lang. Like, halimbawa, maghilamos, di ba? Kung merong toilet doon, bring your towel, mag-ano kayo, punas-punas ng something na malamig. Yeah. And then, kung kaya, yung water bottle natin may ice. Okay. Yun, we drink it. Ako, ang water bottle ko lagi, ice Ice yan ang siya. meron. Kasi by noon,
ano na siya, Nagtunaw nag-melt na. siya, mamalamig pa rin. Ang Mga ganun. So, ang always lang is mga measures to protect oneself, to keep ourselves cool. Kasi again, sometimes sa sobrang init, Yeah. talagang sometimes nako-confuse tayo at may mga nagagawa tayo, nasasabi tayo na because of the emotional dysregulation, Kasi because of the heat. Oh, I remember there was a time before na init ako, what I will get is a face towel. Yes. Tapos yung palanggana, lalagyan ko ng ice na may tubig. Tapos yun ang para ice cold water. Tapos yun ang inaano ko dito sa batok, Yes, 'di ba? Yung to refresh you lang kasi you cannot correct. naman take a shower, 'di ba? Because Yes. you're not naman in your house. So, yung ganun, cooling mga Cooling methods. cooling methods, 'di ba? Ice correct. water na sa bimpo, Yes. 'di ba? Parang nakalagay lang dito para hindi ka na atakihin sa init. Pero I can relate, Pat Pia, kasi talagang pag mainit, yung ulo ko, nararamdaman ko, not necessarily mainit yung panahon, pag mainit yung ulo ko, dinahawakan ko, mainit talaga siya physically. So ano po marirekomenda nyo? Halimbawa, paano namin i-release yun? Is there a way po for our mental health also? Halimbawa, naramdaman ko, ay, ang mainit ang ulo ko, tapos tinignan ko nga. Talagang literal mainit. Yes. Paano ko po mailalabas yung init na yon in a positive way po para matulungan ang aking mental Kailangan health? healthy. So, kailangan umupo muna. Okay. Kung busy tayo, kasi maraming ganap, Opo, naglalakad-lakad, get enough rest muna. So, kailangan umupo, Okay. close your eyes, we can do in deep breathing exercises. Oo, para it can lower yung what we mentioned kayo na stress hormone. Opo. Cortisol. Pag pampababa ng cortisol yun, na tumataas pag mainit, inhale, exhale tayo na nakapikit, or we can listen to mga uplifting songs or yung mga songs na nasa dagat. Na parang, if we feel natin, we put ourselves in that situation na parang tayo, nasa dagat, cool, ang water, we can feel the amoy ng dagat, mga ganon. It can help. Part yun siya ng meditation and mindfulness. So mind over matter tayo. Yes, mindfulness technique. Pag pag mainit ang panahon, yung mga tao with a mental illness, Yes. mental issues, mas natitrigger ba? Mas at risk sila Mas naging violent to be or- more to have that exacerbation. May mga vulnerable populations, Ma'am Pat Pia, Ma'am Rikis, for example, not just yung mga may pre-existing na mental health concerns. Another is yung mga elderly. Kailangan protektahan talaga natin sila. Children, pregnant, yun. Kasi syempre mas mainit ang katawan, no? Yeah, Pag yung mga buntis. So, singit nila. Nako, Yes. Oo, talaga. I remember na pregnant talaga pag summer, yung kilikili mo talaga. At saka singit mo talaga, pinapawisan eh. Oo, mas oo. mindful sila dapat. Yeah. And yung mga may chronic medical problems. Okay. Like kung meron na tayong hypertension, meron na tayong mga sakit-sakit, may mga body aches and pains tayo, mas maganda, must be more extra careful tayo. Sila yung mga vulnerable population na kailangan natin na mas bibigyan ng pansin. Papansin, oo. So, Doktora, ano pang mga ibang tips mo na you can share with us during the peak of summer? Wala pa tayo sa peak, ha? Hindi pa Wala nga pa pumapasok ngayon. si El Nino, eh. Wala pa So, parang ngayon na lahat ng mga tao iinit ng ulo dahil ang taas ng mga bilihin, ang taas ng pamasahe, ang taas ng kuryente, yung mga sweldo hindi tumataas, hindi na ako tumatangkad, di ba? So, maybe you can share with us some tips that is not even that not many people know about. Oo. Ma'am Pat P, Ma'am Ricky, of course, may mga sources of stress talaga. Like heat is a source of stress. Ano naman natin yan? We acknowledge that. But of course, kasi summer siya, this is the time also siguro to focus on mga other things na which can bring us joy also. Kasi kung focus tayo sa heat and other forms of stress ngayon, talagang it can make us feel low, down, it can cause our mood to Anxious, dip. yeah. So, enjoy natin tong summer. Focus tayo sa mga things that we can be grateful for. For example, ito yung time ngayon to enjoy our time with mga kids na nakabakasyon. So, kung kinakailangan, dun tayo happy tayo na nandyan sila sa bahay, nakasave tayo sa gasolina kasi wala silang pasok, yung mga ganon. So, there are some things pa rin to be grateful for. Dun tayo magpo-focus. Another is, this is the time ngayon to, siguro lang, kasi nga, mahal ang pamasahe, lahat. So, wala masyadong lakad, bakasyon, ganun. Then, we can create new memories. Na? So, again, ang dito is mindset is very important. Na yes, there are stressors, but we can focus pa rin sa mga bagay na which can give us happiness and boost of serotonin. Mind over matter. So, sabihin ko, ang lamig dito. Nasa Antarctica ako. Ginawa ko. Oo, may snow. Lokohin mo sa Tama, ganun na maging delulo. Or
Or di ba Pat, yung iba ngayon, they spend time sa, halimbawa, may mga air conditioning na mga places na para makatipid sila. Oo, Or doon sa sila mall. magpa-mall as a Oo. family. Kasi nga, walang pasok ang mga bata. So pag weekend, doon tayo. Eh, kaya lang sabi nga nila, nako sa mall, kaya lang, maski nasabi mo, walang bibili. Pwede syempre, ba yun? bibili ka ng tubig, maski na paano, magpapakain ka, gastos daw. Kaya minsan, wini-weigh nila. Wini-weigh, Minsan, tip nga rin, sabi nila, punta tayo sa mall, libre ang lamig, ganyan, di ba? Wag tayong mabibili. Pero sabi nila, on the other, kung nasa bahay na lang ako, mag-aircon ako ng 1 o 2 oras, baka mas makakatipid ka pa. Kasi pumunta ka sa mall, kasi mamamasahe ka, kakain ka maski na papaano. O correct. kung hindi, iiyak yung anak mo pag hindi mo siya bilhin ng candy. Di ba? So sometimes you just have to weigh it. Or sa park. Ayan. Sa park. For example, malapit dito sa bagay, sa UP, no, puro puno. Puno, correct. Pwede ganyan, lakad-lakad. Kasi exercise is still good. Hindi namin sinasabi na pag mainit, huwag mag-exercise. Ha? Exercise is still good. Do it sa morning, Yeah. shaded Or gabi. areas. Or sa gabi. Opo. Correct. But huwag naman too late. Too late. Kasi Baka matutulog ka na. it can Matutulog ka activate na. your brain activate cells. na eh. So, mahirapan kang matulog pag sobrang activated pa ang katawan. So, morning, and then, focus again on the mga pa rin, things to be grateful for. Sasabihin mo sa sarili mo, lilipas ka din. This too shall pass. This too shall pass. This too shall pass. Matatapos din. Matatapos niya. Maraming salamat, Dr. Thank you, Jo. Doc. Thank you so much. Thank you, Ayan, sana Doc. marami kayo napulot ng mga tips kay Dr. Joanne kasi nga, wala tayong magagawa. Mainit Yeah. talaga yung panahon. So, Oo, ano tayo na lang natin? mag-adjust. Labanan na lang natin yan. Mind over matter. Ang lamig! Ang lamig! Pero nakahubad ka na. At tumatagak na yung pawis mo. Okay, alas 9:51 na po ng umaga. Ricky, paborito mo bang kapartner ng fried chicken ang banana ketchup? Okay. Depende. Banana o tomato ketchup? Tomato ka? Ikaw, gusto mo. Pero minsan Both. masarap yung minsan masarap ang depends banana. kung ano yung pagkaluto ng chicken. Diba? Meron Oo. tayong yung matagal ng fried chicken dito sa Pilipinas, Oo, diba? yun dapat banana ketchup. Banana ketchup with toyo, a little correct. toyo, Oo. diba? Minsan gusto ko tomato, minsan gusto ko gravy. Oo, Depende tama, sa tama. Oo. sa timpla ng chicken na Okay. yan. So may sikat na fried chicken nga na mulat sa pulpa. Ito na po ang katerno ng kanilang signature fried chicken. Oo. Pero paano na-imbento ito? At sino naka-imbento nitong banana Banana ketchup? ketchup. Panoorin po natin. Bago pa maging staple sa Pinoy spaghetti at fried chicken ang Pinoy banana ketchup, may whole plot twist ang kasaysayan pagdating dyan. Throwback muna tayo sa early 1900s, panahon na kung saan ang Pilipinas ay nasa ilalim ng pamumuno ng Amerika. Kasama ng bagong sistema ng edukasyon at fashion trends, dumating din ang bagong food obsession noon, ang tomato ketchup. Naging paboritong sausawan ito ng mga Pilipino. Pero may problema, hindi ganong kadaling magtanim ng kamatis sa bansa noon. Pero kung saging ang pag-uusapan, masagana ang Pilipinas dyan. At dito papasok ang ultimate girl boss ng food science. Siya si Maria Ilagan Orosa. Ipinanganak noong 1893 sa Taal, Batangas. Siya ay isang chemist at food technologist na nag-aral pa sa Estados Unidos. Bumalik siya sa Pilipinas para gamitin ang natutuhan para sa ikabubuti ng bayan pagdating sa nutrisyon at food security. Habang nagtatrabaho sa Bureau of Science, nag-experiment siya gamit ang lokal na sangkap para solusyonan ang kakulangan sa imported goods tulad ng kamatis. At doon niya naisip, kung walang kamatis, bakit hindi ang saging na matamis? Pinakuluan niya ang hinog na saging. Nilagyan ng suka para sa asim at preservation. Dinagdagan ng asukal para sa dagdag na tamis. At hinaluan ng bawang, sibuyas, at iba pang spices. Ang resulta, sweet, tangy, at talagang malapit sa lasa sa tomato ketchup. Originally, brownish yellow ang kulay nito. Pero dahil sanay ang mga tao sa pulang ketchup, nilagyan ito kalaunan ng red food coloring at doon na nakilala ang red banana ketchup. Noong World War II, lalo pang nagka-shortage ng imported goods. Doon tuluyang nakilala ang banana ketchup ni Maria Ilagan Orosa. Hindi lang siya substitute na sausawan. Naging simbolo ito ng diskarte
ng mga Pilipino. Pagkatapos ng giyera, nagsimulang i-mass produce ang banana ketchup. Una na rito ang kumpanya ng Mafran at sinundan ng Universal Food Corporation o UFC na kung saan naging household name ito sa bawat tahanan ng pamilyang Pilipino. Oras! Alas 9:54, di ba? Parang ngayon gusto kong kumain ng Ayun na fried nga. chicken. Alam mo na kung saan tayo kakain mamaya, Pati. Ako kasama ko si President CRV ngayon, lunchtime. Naku, baka kailangan nyo ng sekretarya Hindi. dyan. Okay, mga kaibigan, bilang mga Pilipino, masipag tayo, matiisin at inuuna natin ang ating pamilya. Ngunit sa dami po ng ating responsibilidad, madalas nakakalimutan natin alagaan ang ating sariling kalusugan. Tandaan po natin, ang malakas na katawan ay mahalaga upang patuloy tayong makapagtrabaho, makapag-alaga ng pamilya at ma-enjoy ang buhay. Ang King's Herbal Plus ay isang all-natural food supplement na may 80 powerful ingredients mula po sa herbs, fruits, and vegetables for men and women na tumutulong po sa overall wellness at vitality ng katawan. At bilang pasasalamat sa inyong patuloy na suporta, may 1 milyong pasasalamat promo ang King's Herbal Plus, kung saan maaari kayong manalo ng hanggang 500,000 pesos in cash. Mabibili po ang King's Herbal Plus sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy at iba pang leading drugstores nationwide. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya! Ayan! Okay, bago tayo magpaalam, Ricky Girl. Oh, happy 65th birthday po kay Nanay Corazon Romblon mula sa Tagumpay. Ayan, Rodriguez Rizal. At happy birthday po kay Marisa Guzman ng Angono, Rizal. Nako, ayan na, mga kababayan. Rizaleños. Hindi, lahat Ano? kapit na. Kasi nga, bukas na. Ayan na lang, kapit Kapit na. para tayong mga tarsier, nakakapit. Excited tayo bukas-bukas, iba yung ngiti natin. Oh, iba yung ngiti Thankful natin. Thursday Thankful talaga tayo Thursday, bukas. correct. Ayan. At Oo. tandaan po ha, dito po sa ASPN, mahalaga ang inyong palagay. Mahalagang bahagi yan sa paghahanap natin sa katotohanan. Kaya sa bawat isyong napapanahon, Let's yes, go. let's be thankful. Party po kayo ng diskusyon. Ayan. At tandaan, ang buhay ay hindi patagalan, kung hindi syempre pasarapan yan. Kaya sulitin po natin. Tawanan lang po natin ating mga problema. Naku, may kukurutin ako mamaya dyan sa control Hindi, room. yung ring dance natin para magkaroon tayo ng ulan, di ba? Sino yan? Si Direk Jonald? Si Oliver? Oliver, ikaw talaga, halika dito, pipitikin ko yung tenga mo. Mag-food trip tayo na masarap at gumala at syempre gumawa tayo ng masasayang alaala. At syempre, patuloy pa rin po tayong manalangin. Okay? So, bukas, mamaya po, susunod na po ang Kada Umaga, girls. At mamayang alas 9:30 ng gabi, kung gising pa po kayo ha, gumising po kayo kasi alam ba, ito maganda yung topic namin mamaya. What? Hihimayin natin si Zaldico. Hihimayin? Kaya mamaya po, dito lang sa Net25, Mata ng Agri Kawawa International. naman, hihimayin mo. Hihimayin Hinahanap natin. na nga siya, hihimayin mo pa siya ngayon. Hihimayin natin ang issue. Ukol kay Zaldico, nasa na ba si Zaldico? Parang where in the Waldo, world? no? Oo nga, where in the world is Zaldico? Where in the world are you, Zaldico? Okay, Ayan. bukas dito pa rin sa Ano sa Palagay Nyo? See you tomorrow, everybody! Sigaw ng Pinoy Nation. Information and education.